Lumabas lang ako para bumili ng maanghang na snack. Pagbalik ko, yakap-yakap ako ng tatay ko at umiiyak ng todo. Maging nagmamadali pa siyang magpatira pa sa akin. Sabi ng tatay, pakiusap na. Ibigay mo na lang ang iyong gising na alaga sa kapatid mo. Nang marinig ko yon, sinampal ko siya ng 2 beses. Dahil ito ay isang mundo ng mga alaga. Bawat tao na umabot ng 18 taong gulang ay maaaring gisingin ang kanilang alaga. Nagising ako sa epikong kalidad ng malalim na halimaw. Ngunit ang kapatid ko ay nagising sa isang walang silbing bulateng. Ngunit dahil sa kapatid ko ay nakasama na ang isang bilyonaryang babae mula pagkabata. Kapag lumaki siya at pumasok sa pamilya, makakasama ng aking mga magulang ang pagsikat. Kaya't inutusan ako ng aking ama na bawiin ang kasunduan para sa kapatid ko. Kung hindi, putulin ang ugnayan. Nang marinig ko ito, naisip kong agad na tumanggi. Sa kabila ng lahat, basta't hindi pumayag ang mahiwagang ahas. Maghahanap ako ng paraan para dalhin ito palayo. Ngunit hindi ko inasahan na ang mahiwagang ahas ay lalapit sa aking kapatid at susuko. Ito ay isang marangal na ahas dagat. Tanging ang kapatid ko na isang lalaking malapit nang makahanap ng mayamang babae ang makakapag-alaga dito. Tungkol sa akin na isang mahirap na amo, nais lamang nitong sabihin na kung hindi ko kayang alagaan, dapat na akong umalis. Nang makita ko ito, napuno ako ng galit at natawa. Dahil gusto niyo lahat. Ako na mismo ang magbibigay sa inyo. Sa lakas ng aking palad, biglang punitin ang kadena ng kasunduan. Biglang sumabog ang matinding kirot sa aking isipan. Dapat niyong malaman na ang pagbagsak ng kadena ng kasunduan ay may pangmatagalang pinsala. Pero ang traidor na nagbitiw sa kanyang Panginoon, mas mabuti nang hindi na lang siya narito. Pinipilit kong tumayo kahit na masakit. Habang malabo ang paningin, kitang-kita ko ang matipunong katawan ni Jiang Zhenhai na mabilis na lumapit. Nalaman ng paboritong ama na nagsisisi na siya ngayon. Ngunit ang katotohanan ay, hinawakan ni Jiang Zhenhai ang Magic Jiao Crystal at ipinasok ito sa dibdib ng kanyang nakababatang kapatid na si Jiang Hai. Natapos ang bagong kasunduan sa Panginoon. At ang aking mabuting kapatid na si Jiang Hai. Sa sandaling ito, hindi mapigilan ang tawa sa sobrang tuwa. Sa puso ko, nagliliyab ang galit na paghihiganti. Isa lang namang isang epikong ahas. Sa hinaharap, sarili kong hahawakan ang traidor na ahas na ito pabalik. Hahatiin ko ito at gawing pagkain ng hayop. Malamig ang tingin ko. Lumingon ako at mabigat na hakbang na naglakad papunta sa pinto. Huwag mong sisihin ang tatay. Ang boses ng ama na si Jiang Zhenhai ay narinig mula sa likuran. Tumawa ako ng malamig. Siyempre, hindi kita masisisi. Ngunit sana, huwag mo rin akong sisihin sa susunod. 3 araw mula ngayon, magsisimula ang bagong pagsubok sa paaralan. Tanging ang mga makakapasa sa bagong pagsubok ang may karapatang mag-apply sa Tsinghua University. Kailangan munang muling makipagkontrata sa mga alaga bago yon. Kaya pumunta ako sa tindahan ng alahas. Ibinenta ko ang jade pendant na ibinigay ng lola ko ng 20,000 espiritu. Pagkatapos, sumakay ako ng taksi papunta sa pinakamalaking na tindahan ng mga hayop na pang-espiritu sa Nanyang, ang Wan Shuxing. Diretso akong pumunta sa ika-8 palapag, sa lugar ng mga bihirang hayop na pang-espiritu. Sa lobby, nakalista ang mga 12-12 ng bihirang hayop na pang-espiritu na may iba't ibang anyo. Pero nang tiningnan ko pababa, nang tumingin ako sa ibaba, nakita kong may nakalagay na 500,000 espiritual na barya sa ilalim ng bawat espasyo ng kabinet. Yung puting buwan na lobo may presyo pang 800,000. 800,000? Bakit hindi mo ito nakawin? Hawak ko ang 20,000 espiritual na card. Nahihiya akong humaplos sa aking ilong. May mas mura ba kayo dito? Hinawakan ko ang isang sales assistant at mumiti. Hindi nagpakita ang sales assistant ng pandidiri. Nakangiti at mahinahon na ipinaliwanag. Dito na ang lahat ng bihirang uri ng mga espiritu ng hayop. Kung gusto mong mas mura, pwede kang tumingin sa mga magagaling. Nagpakita ako ng pagkadismaya. Ngunit biglang nagsalita ang sales assistant. Pero sa imbakan sa basement ng negatibong isang palapag, may mga sirang produkto. Mas mura ang presyo nito. Ngunit tiyak na mas mababa ang kalidad nito. Dalhin mo ako para makita. Sabi ko ng matatag. Para sa akin na may 20,000 espiritual na barya. Ito na ang tanging pagkakataon. Sumunod ako sa tagapagbenta sa ibabang palapag. Dito, mahamog at malamig ang hangin. Ang mga kalawangin na bakal na kulungan ay nakakalat ng walang kaayusan. Nagtutungo ako sa pagitan ng mga bakal na kulungan, sinisilip ang mga hayop dito. Tiyak na wala pa rin sila. Medyo nadismaya na ako. Ngunit biglang nakakita ako sa isang sulok ng isang kulungan. Sinuong ko lang ng mabilis. Napuno ng napakaraming impormasyon ang paningin ko na halos sumabog. Mabilis akong lumapit. Nakita ko na nasa loob ng kulungan ay isang maliit na pagong nakasya sa palad ko. Nakita ng maliit na pagong ang dumarating. At nahirapang itaas ang ulo. Habang nakikipagtinginan sa mga mata nito, nakita ko ang matinding pagmamakaawa sa kanyang puso. Pangalan, balyena ng tubig. Bihirang kakayahan. Evolusyon, epikong mahiwagang pagong. Ruta ng pagsasama. Ating ancestral armor turtle. Fusion Path 2. Legendary Abyss River Sacred Turtle. Sa buong 26 na fusion paths, humina ako ng malalim. Ito ang pinakamaraming fusion paths na nakita ko sa isang beast. Sandali lang. Bigla akong napaatras. Nakatitig ang mga mata sa huling ruta. Legendary Ice Shattering Bone Cold Suanwu. Ito ba ang Suanwu na iniisip ko na alamat? Medyo nauuhaw ako. Inilabas ko ang kamay at dahan-dahang hinaplos ang basag na shell ng pagong. Muling bumabalik sa isip ko ang ngiti ng kapatid. At ang malamig na pagwawalang bahala ng ama. Parang naramdaman ko ang aking pagnanasa sa paghihiganti. May mga paltos at kirot sa vault ng maliit na ibon turtle sa kanyang kabibe. Ako'y napalingon. Bigla kong napansin na ang dilim ng dumi ay nagbabalik ng anino ng demonyong buwaya. Pagkatapos ay itinulak ito ng maliit na turtle gamit ang kanyang mga paa. Punong-puno ng paghanga ang aking mga mata. Kung ganoon, gamitin natin ang demonyong buwaya mula sa dagat at ilog bilang unang hakbang para sa Xuanwu. Tungkol naman sa pagsasama-sama ng mga espiritu, ang malamig na tubig na ahas. Napakaswerteng pagkakataon.
Sa ilalim ng bodega ng Wan Shuxing ay may isang deformed na cold water snake. Maingat kong kinuha ang maliit na pagong mula sa kalawangin na kulungan ng bakal. At pumunta sa harap ng kulungan ng cold water snake sa sulok. Maingat kong inalis ang cold water snake. Kailangan mo lang ang dalawang ito. Nakita ng sales assistant na determinado ako at hindi na siya nagdagdag ng salita. Mabuting customer. Sundin na lang natin sa presyo ng material. Isang piraso ay kailangan ng 5 pondo ng espiritu. 5,000 ay nasa loob ng kaya kong bayaran. Ngayon, gusto kong agad na dalhin ang maliit na kasama pabalik. Kinuha ang espiritu card at ginastos agad ang 10,000 espiritu. Mas masaya ang ngiti ng sales assistant. Binalik niya ako sa taas ng Wan Shuhang. Huwag mag-alala. May 100,000 pa dito. Tulungan mo akong kunin ang 3 materyales. Haharangin ko ang sales assistant na alis. Sabihin mo sa kanya ang pangalan ng mga materyales na kailangan para sa fusion. Pag umalis na ang sales assistant. Sa oras na yon, parang walang pakialam ang lahat sa lobby, nakatutok sa akin. Tingnan mo, binili pa niya ang 2 may kapansanan na mag-aalaga. Sira ulo na siguro siya. Bakit ka binibili ng ganitong mga hayop? Para maging pabigat lang ba, hahaha. Yung masasakit na salita pumapasok sa tenga. Yung maliit na pagong at maliit na ahas sa palad ay nakayuko. Dahil sa hiya at kalungkutan, hindi mapigilan ang kanilang pag-iyak. Nararamdaman ko ang panginginig na nanggagaling sa palad ko. Tumingin ng malamig sa mga taong nagsasalita ng masama. Huwag mong pansinin ang mga yan. Hindi kayo isang pabigat. Dahil kayo ang pinili ko, kayo ang pinakamaganda sa mundo. Ang 2 maliit na nilalang ay puno ng hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Nang marinig ito, maingat nilang itinaas ang kanilang nakatungong mga ulo. Ang mga maliit na nilalang sa aking palad ay tiyak na tumango. Walang ibang makikialam sa aking mga alaga. Dumating ang nagbabantay at mabilis na ibinigay sa akin ang 3 kahon. Nagamit ko na ang mga materyales na kailangan para sa pagsasama at naubos ang natitirang 100,000 espiritual na barya. Ngayon, mas malinis ang bulsa ko kaysa sa mukha ko. Pagkatapos kong kunin ang materyales, diretso akong umalis sa Wan Shuxing at bumalik sa hotel. Isinara ko ang mga kurtina ng kwarto. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa proseso ng pagsasani. Ang ganitong mga bagay na sumasalungat sa kaalaman ay hindi dapat malaman ng iba. Susunod, palakasin ko kayo. Maaaring may kaunting sakit sa proseso. Kung hindi niyo na kaya, tawagin niyo ako. Mag-isip ako ng paraan para huminto. 2 maliit na ulo ang tumango. Sa kanilang isip, nangako silang kahit masaktan ay tiisin. Kailangan nilang maging malakas para protektahan ang kanilang mabait na amo. Binuksan ko ang 3 kahon at kinuha ang mga materyales na kailangan para sa pagsasanib. Lalim ng libingan, tubig ng heads at buhol ng puso. Magsisimula na ako. Napakamaayos ng proseso ng pagsasanib. Sa huli, kahit na ang 2 maliit na nilalang ay nawalan ng malay dahil sa sakit, hindi pa rin sila sumigaw. Tumingin ako sa mga maliit na nilalang na puno ng awa. Sa susunod, huwag kayong maging masyadong matalino. Kahit na hindi kayo lumakas, alagaan ko kayo. Biglang may isang gintong sinag ng liwanag na bumabalot sa mga maliit na nilalang. Biglang sumabog sa silid. Ang di nakikitang alon ay tumagos sa mga pader at umabot sa langit. Ang liwanag ay nagminimim na parang maliit na araw. Ngunit mabuti na lang ay lahat ng siwang sa silid ay naipit. Walang nakapansin sa iba pang tao. Sa tahanan ng pinuno ng Nanyang, ang pinuno na si Sutinglan ay kasalukuyang nag-uusap tungkol sa bagay na may kinalaman sa bagong pumutok na puwang sa Nanyang. Matagal nang nakakaabala ito. Naghahanda na siyang magsalita. Biglang may isang malakas na ingay. Ang buong mesa ay pumutok sa isang bita. Biglang napatitig si Sutinglan. Tumingin siya sa labas ng bintana papunta sa lungsod. Hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong banal na gintong enerhiya. At ang tanging 2 posibleng dahilan kung bakit ito lumalabas ay bumukas ang isang napakalakas na butas sa ilalim ng mundo. O kaya'y may lumalabas na isang legendary na unang espiritu. Pero agad niyang tinanggihan yung huli. Walang naririnig na tungkol sa legendary na unang espiritu sa loob ng halos 1,000 taon. Paano kaya siya biglang lumitaw sa Nanyang City? May seryosong ekspresyon siya. Agad niyang inutos na imbestigahan ang lahat ng butas sa ilalim ng mundo sa paligid ng Nanyang City. Samantala, sa loob ng kwarto ng hotel, nakita ko na naglaho ang liwanag ng ginto. Agad kong sinuri ang kalagayan ng maliit na pagong at ahas. Ngunit natagpuan kong ang 2 maliit na nilalang ay nagbago na. Dati ay kasing laki lamang ng palad ang kanilang shell. Ngayon, ang tubig na pagong ay lumaki ng 2 beses. Halos kasing laki na ng isang palanggana. At ang mga sugat sa kanyang shell ay naayos na. Maging ang ibabaw nito ay natakpan ng isang asul na pattern. Tumingin sa ahas ng malamig na tubig. May lumalabas na maliit na bukol na kulay ginto sa tuktok ng ulo. Umabot din ito ng 1 metro ang haba. Ang itim na buntot ng ahas ay nakalutang sa ibabaw ng shell ng pagong. Ang 2 maliit na nilalang ay parang magkadikit. Tumingin sa maliit na nilalang na natutulog pa. Ako ay bahagyang nakahinga ng maluwag. Masusing tiningnan ang bagong impormasyon ng maliit na nilalang. Pangalan, yelo, pagsasali ng buto, malamig na Xuanwu. Kakayahan, alamat. Hindi na maaaring pagsamahin. Talagang naging alamat na antas na Xuanwu. Humihigop ako ng malamig na hangin. Hindi mapigilan ang aking pananabik. Alamat na antas. Kakaibang lakas na tanging sa telebisyon ko lang nakita. Talaga bang lumabas ang kwalifikasyon? Ang batang ito ngayon ay hindi maihahambing sa dati kong Abyssal Serpent. Pinipilit kong kalmahin ang tibok ng puso. Ang pagtataksil kagabi ay patuloy na bumabalik sa isip. Ang bagong pagsubok bukas. Giant High. Huwag magalit, bilang kuya, mangungkolekta ako ng kaunting interes. Malapit na ang araw ng pagsubok. Siksikan ng tao sa pasukan ng pagsubok ng Nanyang High School. Nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa kanilang mga tinawag na halimaw. At naghahanap ng malalakas na kasama sa koponan. Napakalakas ng mga halimaw sa lugar ng pagsubok. Para sa karamihan, ang pagbuo ng koponan ang pinakamainam na pagpipilian. Pagdating ko rito, nakita ko ang isang pamilyar na anyo.
Sa mga sandaling ito, si Jianhai ay yakap ang isang kaakit-akit at sexy na babae habang nagkukwentuhan. Siya ang kasintahan ni Lin Yating. Nasa itaas ang Abyssal Dragon. Puno ng mga estudyante sa paligid na gustong makipagkaibigan kay Jianhai. Jiang Lauda, ang galing mo talaga. Nakakabuhay ka ng dragon na may epikong kakayahan. Sa pagsubok na ito, tiyak na ikaw ang unang magiging panalo. Lauda, tingnan mo. Iyan ba ang kapatid mo? Isang maliit na kapatid ang nag-uunat ng kamay patungo sa akin sa pasukan. Boss, hindi ba't sinabi mo na ang kapatid mo ay nag-anyaya ng isang walang silbi na gopher? Bakit naging pagong na? Umiti ako ng may pang-asa. Tumingin lang ako ng tahimik. Gusto kong makita kung paano ito ipapaliwanag ng nakababatang kapatid. Naging balisa si Jianhai sa mga titig. Sa oras na ito, si Lin Yating na nasa aking mga bisig ang unang nagsalita. Siguradong itinapon siya ng mall. Yung uri ng basura, ayaw na nga niya. At hindi na siya talaga kuya ni Xiaohai. Mag-ingat kayo sa mga salita niyo sa hinaharap. Hindi siya karapat-dapat sa ganitong basura. Pagkatapos magsalita ni Lin Yating, niyayakap niya ulit si Jianhai. Napailing ako nang hindi mapigilan ang tawa. Ako ang tunay na nakababatang kapatid. Talagang kahanga-hanga ang paraan ng pagbabalik ng sumbat. Kailan ako naging basura na nag-imbita ng mga bulating lupa. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para maghiganti. Kapag pumasok na sa pagsubok, maghahanap ako ng pagkakataon para makuha ang interes. Si Jianhai ay umubo ng malalim. Hawak-hawak ang kamay ni Lin Yating, naglakad siya papunta rito. Bakit mo kailangang hanapin ang basura na ito para sa iyong kamatayan? Ngumiti ako ng malamig. Jianhai, sayang naman na hindi ka pumasok sa industriya ng entertainment sa galing mo. Ayaw kong makipagtalo sa'yo. Huling payo ko sa'yo. Huminto ako sandali, puno ng pagduduwal ang aking tingin. Ang basura ay basura. Kahit na nagnakaw ka ng mga bagay ng iba. Pagkatapos kong sabihin yon, agad akong lumingon at umalis. Tumingin si Jianhai sa aking likuran, na may matinding galit sa kanyang mga mata. Kahit na naging basura na, naglakas loob pang makipagsabayan sa akin. Kailangan kitang bigyan ng aral. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumingin siya sa pusa na nasa aking paanan. Malalim na demonyong ahas. Putulin mo ang shell ng pusa na yon. Pagkatapos niyang sabihin yon, biglang sumabog ang Abyssal Demon Dragon. Ang lila nitong buntot ng dragon ay naging napakatulis, diretsyo nitong tinadtad ang Swan Treasure. Maraming tao ang tumingin ng may kakaibang pag-isip. Naku, delikado na. Malamang na malubha ang sugat ng kanyang beast tamer. Dahil meron siyang nakatatandang kapatid na nagkokonsulta ng dragon. Sa kanilang paningin, tiyak na hindi ako makakagawa ng reaksyon. Pero sa sandaling tinadtad ng Abyssal Dragon ang buntot nito sa shell, biglang lumitaw ang tubig na kalasag upang hadlangan ang atake. Paano nangyari iyon? Paano siya nakapag-react? Ang mahalaga ay kayang hadlangan ng pagong na iyon ang atake ng dragon. Biglang umingay ang paligid sa mga sigaw. Kahit si Jianhai ay naguguluhan. Impossible. Sa mga sandaling iyon, isang mahinang tawa ang pumapasok sa tainga ng bawat isa. Tumingin ako ng may pilyang tingin kay Jianhai. Matagal ko nang naisip na tiyak na atake ang inutil kong nakababatang kapatid. Dahil ikaw ang unang umatake, kaya hindi na ako magpapigil. Pagkatapos kong magsalita, sisimulan ko na ang pag-atake gamit si Xuanwu. Pero sa sandaling iyon, tumunog ang kampana. Opisyal nang nagsimula ang pagsubok para sa mga baguhan. Biglang nagsiwian ang lahat ng estudyante sa paligid. Nakangisi ako. Hinawakan ko ang kamay ni Xuanbao para pigilan siyang umatake. Nakuha ni Jianhai ang pagkakataon. Hinawakan ang kamay ni Lin Yating at tumakbo papunta sa pinto. Bago umalis, hindi nakalimutang tumingin pabalik at maghamon. Tanga. Pagpasok mo sa lugar ng pagsubok, tingnan natin kung paano ka mamamatay. Nagbigay ako ng malamig na ngiti na puno ng pagdududa. Dinala ko si Xuanbao patungo sa pasukan. Sa loob ng pagsubok na espasyo. Ngayon ay nasa makakapal na gubat ako. Sa langit ay umiikot ang iba't ibang mga detection ball na naka-install ng alyansa. Tinitiyak na ang bawat lugar ay nasa kontrol. Ayon sa mga patakaran, kailangan kong patayin ang mga halimaw para makakuha ng puntos. Pumasok sa top 1,000 ng buong liga. Tingnan ko, may 3 oras pa bago matapos ang pagsubok. Kailangan kong kumilos agad. Sa pagkakataong ito, tiyak na makukuha natin ang si Xuanbao ang pangalan na ibinigay ko kay Xuanwu. Para maitago ang tunay na pagkatao ni Xuanwu. Tumango si Xuanbao ng mariin, matatag ang tingin. At yung masamang tao kanina, kailangan parusahan ng mabigat. Hinawakan ko ang ulo ni Xuanbao. Dinala ko ito patungo sa kailaliman ng gubat. Hindi nagtagal ay nakatagpo kami ng unang halimaw. Isang higanting lobo na 2 metro ang haba. May balahibong pilak asul. Ang mga panggil nito ay kumikislap ng kuryente. Tinatawag itong Thunder Fang Wolf. Bronze level 2. Ang unang halimaw ay 2 antas. At may katangian pang kidlat. Para sa karamihan, hindi ito magandang palatandaan. Kahit kaunting pag-ingat lang, maaaring mapahamak na. May kumpiyansa ako sa mata ko. Kunin mo siya, Xuanbao. Gamitin ang teritoryo ng Xuanwu. Matagal nang hindi makapaghintay si Xuanbao. Nagsisiga ang apoy ng digmaan sa kanyang puso. Ito ang kanyang unang laban matapos ang pagbabago. Narinig ang utos ng kanyang amo. Isang malalim na asul na alon ang bumalot kay Xuanbao. Diretso siyang tumalon. Madaling naharang ng alon ang mga kidlat ng Thunder Fang Wolf. Kahit na nabasag pa ang 2 pangil nito, napaurong ang Thunder Fang Wolf at tumama sa puno. Gamitin ang buwan na mistika. Nang marinig ni Xuanbao, bukas ang kanyang bibig at nagbuga ng isang ulap ng asul na mist. Hindi na nakaiwas ang Thunder Fang Wolf at nahulog sa ulap ng mist. Kasabay ng isang nakabibinging sigaw. Nawala ang mist. Sa lupa, tanging isang buo at walang kapintasan na buto ng lobo ang natira. Agad na sumunod. Ang enerhiya ng daan ay umakyat mula sa mga buto ng Thunder Fang Wolf. Pumasok sa katawan ni Xuanbao. Nararamdaman ko ang pagbabago kay Xuanbao. Tinataya kong kailangan lang pumatay ng isa pang pangalawang antas na halimaw. Makakaakyat na si Xuanbao sa pangalawang antas. Ngunit ang pinakanagulat sa akin ay, si Xiao Xuanwu ay gumamit ng isang galaw.
At nagawang pumatay ng Thunder Fang Wolf ng mas mataas ang antas. Xuan Bao, ang galing-galing mo. Hindi ko mapigilang purihin ka. Nakabent down na ako at gustong yakapin si Xuan Bao. Ngunit napansin kong umiiyak ang maliit na bata. Naiintindihan ko na. Sobrang excited ng maliit na bata. Noong nasa madilim na underground ng Wan Shuhang, nandoon siya ng matagal. Tinitiis ang iba't ibang pang-aapi at pangalay. Ngayon, sa wakas ay nakalabas na. Ang malaking pakiramdam ng pagkakaiba ay sa wakas ay nailabas na. Hinaplos ko ang ulo ni Xuan Bao. Bumulong ako sa kanyang taina upang aliwin. Hindi na maulit ang mga ganitong araw. Kayo ay tiyak na magiging pinakamalakas na mga alaga sa mundo. Ang dalawang munting nilalang ay tumango ng mabigat. Luha na dumaloy sa pisngi. Nangakong sa susunod ay ipaglalaban hanggang kamatayan ang kanyang amo. Pagkatapos makabangon si Xuan Bao, magpapatuloy kaming maghanap ng biktima sa kagubatan. Matapos ang karanasan sa Leiyalong. Sa pagkakataong ito, pipili kami ng mas makapangyarihang halimaw. Hindi maliit ang espasyo ng pagsubok. Pagkatapos ng higit sa 10 minuto, sa wakas, nakatagpo tayo ng pangalawang halimaw. Isang bronze na antas, dalawa na scorpion na may lason. Bagamat ang scorpion na may lason ay isang halimaw na may katangian ng lason, hindi ito maihahambing sa antas ni Xuan Bao. Sa loob ng ilang segundo, naging buto na lamang ito. Ang enerhiya ng daan ay umakyat mula sa katawan ng scorpion na may lason. Pumasok ito sa noo ni Xuan Bao. Nakita ko ito at agad na sinuri ang impormasyon ni Xuan Bao. Katawan, ang tao ng apoy ay direktang umakyat sa ikalawang antas ng tanso. Hindi ko pa naisipang magala. Biglang bumuhos sa aking isipan ang napakaraming espiritual na lakas. Ang aking antas ay umabot din sa ikalawang antas ng tanso. Ang antas ng Beastmaster ay nakasalalay sa antas ng mga alaga. At kasabay ng pagtaas ng espiritual na lakas, may pagkakataon pang makipagkontrata ng mas maraming alaga sa hinaharap. Hinaplos ko ang ulo ng maliit na Xuan Wu na labis akong nagagala. Pagkatapos, dinala ko si Xuan Bao sa gubat upang maghanap ng mga mataas na antas na halimaw. Ano man ang dumaan, maging ito ay unang antas o pangalawang antas na halimaw. Lahat ay aking nahuli. At ang aking mga puntos ay tumaas na parang nasa rocket. Sa monitoring room ng Nanyang High School, abala si Wuyang sa pag-upload ng mga video sa monitoring sa punong tanggapan ng alyansa. May narinig na mga hakbang sa likuran. Ito ay si Principal Liu Yefeng ng Nanyang Middle School. Nagmamadali siyang lumapit, nakatuon ang kanyang tingin sa ranggo sa malaking screen. Ilan sa mga paaralan ang nakapasok sa unang libo. Nang marinig ito, umiling si Wuyang. Mas mababa ang antas ng taong ito kumpara sa nakaraang taon. Sa ngayon, 3 pa lang ang nakapasok sa listahan. Nang marinig ito, umiling si Principal Liu Yefeng sa pagkadismaya. Si Wuyang ay nagpatuloy sa pagsasalita. At saka yung summon na epic na dragon, na bumagsak sa dagat ay nakapasok sa top 200. Kakaunti lang ang puntos na umabot ng 1,000. Yung dalawa pa ay nasa labas pa ng top 800. Nakangiti si Principal Liu Yefeng at nagsalita ng may hinaing. Hindi maganda ang kalagayan ng buong liga ngayong taon. Kakaunti lang ang nakakaabot ng 1,000 na puntos kahit na hindi pa umaabot sa 200. Sa ganitong pananaw, mukhang matatalo na naman tayo sa hamon ng mundo ng mga demonya ngayong taon. Si Wuyang ay nahabag at humihikbi. Kung matatalo ulit ang liga, masisira na ang rekord ng 10 sunod-sunod na pagkatalo. Habang siya ay nag-isip na umalis at ipagpatuloy ang pag-aayos ng mga video ng mga estudyante, napansin niya ang pangalan sa pinakababa ng malaking screen. Biglang lumabas ang isang pangalan. Nanyang High School, Jianglin. Umiti si Wuyang. Naghahanda ng ipaalam ang balitang ito sa punong guro. Bigla niyang napansin na ang pangalang ito ay parang rocket na mabilis na umaakyat. Sa isang kisap mata, umabot na ito sa 500. Tingnan mo, punong guro. Nakatakbo na si Liu Yefeng palabas ng monitoring room. Nang marinig ito, lumingon siya at tumingin sa ranggo ng liga. Sa isang iglap lang, direktang pumalo ang pangalan ko sa ika-100 na pwesto. Hindi lang yon. Yung puntos sa likod ng pangalan ko, patuloy na tumataas sa nakakatakot na bilis. Lumampas na sa 2,000. Nangangatog ang mga mata ni Liu Yefeng. Sa pangalan na yon, bakit ganito kabilis ang pagtaas ng aking puntos? Ang unang reaksyon ni Wuyang ay may mali sa datos. Dapat malaman na kahit si Jiang Hai na may epikong kalidad, ay may puntos na higit sa 1,000 lamang. Paano ko natapos ito sa loob lamang ng ilang minuto? Pati na rin, nalampasan ko pa ng 1,000 puntos. Agad siyang nag-ayos ng iba't ibang datos. Kahit na inireport ito sa punong tanggapan ng alyansa. Ang resulta na nakuha namin ay walang problema. Si Liu Yefeng ay nagsusumikap na manatiling kalmado. Pero hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Sa oras na ito, lumagpas na ang aking puntos sa 3,000. Pumasok sa top 10 ng liga. May lamang-lamang na 6% sa unang pwesto. At ang aking pag-angat ay hindi pa humihina. Agad na kunin ang kanyang video surveillance. Sinabi ng punong guro na si Liu Yefeng nang may galit. Kung hindi ako nagkakamali, siya ang kapatid ni Jiang Hai. Ngunit malinaw na narinig kong siya ay tumawag lamang ng isang karaniwang antas na gopher A. Sa puntong ito, napagtanto ni Wuyang ang seryosong sitwasyon. Agad niyang binuksan ang aking live video sa screen ng kagamitan. Ang aking pangalan ay mabilis na umabot. Ngayon ay nasa tuktok na ako ng unang pwesto. Ang puntos ay umabot na sa higit sa 5,000. Hindi na inisip ni Liu Yefeng ang kanyang imahe at agad pumunta sa harap ng screen upang manood ng live na broadcast. Sa live na larawan, sa sandaling ito, kasama ko si Xiao Xuan Wu na umaakyat sa batis patungo sa kailaliman ng gubat. Kung susuriin ng mabuti, makikita na ang antas ng tao at hayop ay parehong umabot na sa bronze tier 4. Xuan Bao, sigurado ka bang nakaramdam ka ng 6 na antas na halimaw sa kailaliman? Tumakbo ako ng masyado mabilis at hindi ko mapigilan ang paghinga. Tumango si Xiao Xuan Wu, ang kanyang mga mata ay matatag. May kalahating oras pa. Ngayon, makikita natin kung gaano kalakas ang 6 na antas na halimaw. 10 minuto mamaya,
Tama nga, nakakita ng isang 6 na antas na halimaw na tanso. Pangalan, daga na may spikes. Antikong ikalimang yugto. Nang hihindik ako habang tinitingnan ang kayumanggi itim na daga na may spikes. Yung aura pa lang ng antikong ikalimang yugto. Hindi na mapapantayan ng mga mababang antas na halimaw. Kung ang Xuanwu ay may 5 yugto ng laban. Hindi ako matatakot kahit ano paman. Pero ngayon ay nasa ika-4 na yugto lang siya. Tumaas ng 2 antas. At ang mas nagpapahirap sa akin, ay hindi lang ako ang narito. Ng 5 tao sa grupo, na pinilit ng beer na may tinik sa tabi ng sapa, harapan, at gilid. Mabilis kaming napilitang pumunta sa tabi ng sapa. Boss Jiang, makakatakas ba tayo? Boses ng kasamahan, mahinang-mahina. Anong ikinakatakot? Wala nang lakas ang hayop na ito. Mabilis, ituloy niyo na. Kailangan itong gilingin hanggang mamatay. Hinila ni Jianghai ang isang kasama para itulak. Nakita ko ang lahat ng ito. Sa alaala, ganito ang aking nakababatang kapatid. Handang gumawa ng kahit ano para sa kapakinabangan. Talagang swerte, aking mabuting kapatid. Nakangiti ako ng malamig. Nagpa siya akong magmasid muna bago kumilos. Yung kasamahan na itinulak palabas ay kakagawi lang bumalik. Ngunit pinigilan siya ng demonyong ahas. Ngayon, hindi siya makatakbo o makapasok. Walang pag-aalinlangan ang nakatagong oso. Diretso niyang tinapos ang kanyang buhay gamit ang galit na pangil. Si Jianghai mula simula hanggang wakas ay walang kahit anong pagsisisi. Ibinuka niya ang kamay para muling hilahin ang isang kakampi at itapon ito. Ipagpatuloy mo lang ang pagdurog dito. Hindi pa nakakariak ang kakampi, isang 18 taong gulang na estudyanteng high school, may takot na ekspresyon. At nahagis na sa harap ng isang beer na may tinik. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Bago mamatay, sumigaw siya. Jianghai, anak ka ng isang puta. Ngunit hindi ito pinansin ni Jianghai. Inabot niya ang huling kasamahan at itinapon din ito. At ipinakita sa mata na maghintay si Ma Jiao para magamit ang pagkakataon na siraan si Chai Bei. Para bigyan sila ni Chai Bei at linyating ng pagkakataong makatakas. Tumingin si Chai Bei sa taong muling itinapon sa kanya. Nagpasimula ang punglo ng sumpa upang tapusin ang buhay niya. Ngunit bumagal ang bilis ng kanyang kuko sa pagkakataong iyon. Hindi niya nagawang makapag-react. Isang malabong asul na ulap ng tubig ang direktang bumalot dito. Isang sigaw na nagdudurog ng puso ang umabot sa ulap. Nang maglaho ang ulap, ang dating matikas na oso na may tinik ay natira na lamang ang mga buto. Agad na natigilan si Jianghai. Hinila niya si Linyating at lumiko upang tumakas. Bigla siyang nakaramdam na hindi makagalaw. Mabuting kapatid, nagkita na naman tayo. Ang boses ko ay unti-unting lumalapit. Si Jianghai ay hindi makapaniwala at lumingon sa akin na papalapit. Ako ay tila nakangiti ngunit hindi. Inabot ko at pinatpat ang mukha ni Jianghai. Bakit ngayon ay ayaw mo na ring tawagin kuya? Samantala, ang liwanag ng enerhiya ay lumutang mula sa bangkay ng beer na may tinik. Pumasok ito sa noo ng maliit na Xuanwu. Direktang umabot si Xuanbao sa bronze level 5. Lalo pang lumakas ang kapangyarihan ng presyon ng Yuanhai. Naramdaman ni Jianghai na bumigat ang bigat sa kanyang likod. Si Linyating ay talagang nahulog sa lupa. Biglang lumiit ang mga mata ni Jianghai. Sa mga sandaling ito, para akong demonyo sa kanyang mga mata. Mamatay ka, hayop. Matigas ang kanyang tingin. Ang buntot ng Abyssal Serpent ay kumikilos. Nagsimula ang Shadow Strangulation na kakayahan. Direkta itong nakatuon sa akin. Ngunit hindi pa ito tumama sa akin. Naharang ito ng mahigpit ng dumain ni Xuanbao. Malamig ang aking tingin. Jianghai, talagang walang awa ang iyong mga galaw. Wala akong pagdududa. Yung atake ng Abyssal Demon Dragon kanina ay para lang patayin ako. Humina ako ng malalim. Binato ko si Jianghai sa lupa gamit ang paa ko. Pinapatungan ko ang mukha niya. Naisip mo na ba, magulang, na mangyayari ito isang araw? Minsan gusto ko na lang kayong patayin. Si Jianghai ay hindi pa kailanman naging malapit sa kamatayan gaya nito. Ngayon, ang kanyang mga mata ay puno ng takot, ang kanyang boses ay nangangato. Bakit ganun kalakas ang pagong na yon? Narito ang espasyo ng pagsubok, hindi mo ako maaswang. Siyang sigaw niya. Ang takot ay kumakalat sa buong katawan. Siyempre, hindi kita papatayin. Ibabalik ko ang aking mga paa. Lumiko ako upang tingnan ang demonyong ahas na kontrolado na ni Xuanbao. Ngunit kailangan kong kumuha ng kaunting interes ng maaga. Nakalibutan ni Xuanbao ang sirasirang ahas dagat. Huminga si Xuanbao ng malalim. Mas malakas na lawak ng ebes ang nagbubunggoy, nakapirmi sa demonyong ahas dagat. Biglang bumagsak ang ebisal na demonyong ahas dagat mula sa langit. Mas mataas si Xuanbao ng 2 hakbang kaysa sa kanya. Hindi makalaban ang demonyong ahas dagat. May mapanuksong na tingin ako. Kinuha ko ang isang maliit na kutsilyo mula sa aking dibdib. Direktang hiwain ang balat ng mahiwagang ahas. Natatakot na sigaw ni Jianghai. Anong gagawin mo sa aking mahiwagang ahas? Ang iyong mahiwagang ahas. Umiti ako. Tinuturo ko ang kabaligtaran nitong kaliskis. Direktang pinutol ko ito ng isang palo. Kasama ang laman nito na nahati. Ang malalim na halimaw ay naglabas ng masakit na sigaw. Ngunit ito ay pinipigilan ng Xuanbao at hindi makagalaw. Itinutok ko ang maliit na kutsilyo sa itaas ng itim na bukol ng halimaw. Kasama ang laman na hinukay ko. Pigilan mo yan, hayop ka. Si Jianghai ay may mga pulang mata. Gusto na akong patayin agad. Ngunit sa oras na yon, ang paligid ay kumikilos. Natapos na ang pagsubok sa unang antas na tumagal ng 3 oras. Lahat ay kusang umalis sa gubat at pumunta sa ikalawang antas ng pagsubok. Samantala, sa loob ng monitoring room, si Li Yefeng ay humihingal ng malamig. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa huling imahe na naitala, puno ng paghanga. Ang batang ito ay talagang matindi. Si Wuyang ay nag-upload din ng pinakabagong video material sa punong tanggapan ng liga. Ang datos ng ranggo ng pagsubok ay sa wakas ay umabot sa 30 puntos. Pangalawa si Nanyang, mula sa Nanyang High School, si Jiang Lin, 24,030 puntos. Walang iba kundi 860 puntos, 24,030 puntos. At ang pangalawang si Suxiao Xiao sa ilalim ko ay may tanging 2,600 na puntos.
Si Liu Yifeng ay nakatingin sa pangalan sa itaas ng screen at bumibilis ang tibok ng puso. Si Nanyang City ang nagbigay ng kauna-unahang na level sa buong liga. Gaano na siya katagal hindi nakaramdam ng ganitong kasiyahan? Hindi pa siya nakabawi sa pagkagulat. Direktang binuksan ng marahas na si Rui ang pintuan ng surveillance room. Pumasok sila ka ng lungsod, si Su Tinglan na may matapang na aura. Nang makita si Liu Yifeng, agad siyang nagtatanong. Ano ba talaga ang nangyari kay Principal Liu Jianglin? Sobrang dami na ng tawag mula sa headquarters ng Alliance na kailangang sagutin ko. Ngumingiti si Liu Yifeng habang tumutugon ng may pagdadalamhati. Sabihin mo ang buong pangyayari. Sa huli, ituro ang nakapirming imahe sa monitor. Ito ang halimaw. Hindi ko pa ito nakita sa mahigit 60 taon. Tumingin si Su Tinglan sa Xuanbao sa screen. Sinasabi mo na itong pagbuo ng pagong at itim na ahas. Ang pumatay sa asong may tinik. Tumango si Liu Yifeng. Si Su Tinglan ay hindi pa rin naniniwala na ang ganitong kaliit na 5 antas na pagong ay kayang pumatay ng antas na 6 na nakatusok na oso. Ngunit ano ang katotohanan? Kailangan pang maghintay hanggang matapos ang pagsubok bago magtanong sa kanya. Ay continue ang pagkuha ng monitoring sa ikalawang antas. Nang muli akong magbukas ng mata. Kasama si Xuanbao ay nasa isang silid na mas mababa sa 100 metro ang diameter. Ang mga pader sa paligid ay gawa sa mga kristal ng hangganan. Sa buong silid, kami lang ni Xuanbao. Ipinasok ko sa bulsa ang mga balahibo at pangil ng dragon na tinanggal ko kanina. Giant Hai. Malubhang nasugatan ng Abyssal Serpent. Mukhang wala ka ng pagkakataon na makapasok sa Xinghu University. Nang maisip ko ito, umiti ako ng kaunti. Ang ikalawang yugto ay hindi na tungkol sa paghahanap at pagpatay ng mga halimaw para makakuha ng puntos. Sa halip, tinitingnan kung gaano katagal makaliligtas ang bawat estudyante sa ilalim ng pag-atake ng puppet. At ang puntos ay tataas habang mas matagal silang nakaligtas. Matapos akong makatatag, bubukas ang pinto ng silid. Papasok ang isang puppet ng pagsubok na gawa sa rock steel. Antas ng bronze, ikalawang yugto. Pagpasok ng puppet ng pagsubok, hindi ito tumigil. Direktang nilampasan nito ang Xuanbao at tinutukan ako. Si Xuanbao atakihin siya. Narinig ni Xuanbao ang utos. Una, binawasan ng bigat ng dagat ang kanyang bilis. Pagkatapos, ginamit ang Taim Xuan Fog. Diretsong pinababa ang test trial puppet sa pagiging Iron Water. Nakatingin ako sa bakal na nasa loob ng 5 metro mula sa akin. Humina ako ng malalim sa malamig na hangin. Ito ang pagkakaiba sa ikalawang antas. Ang prioridad ng mga puppet sa pagsubok ay ang target na atake. Hindi ang mga hayop kundi ang tagapangalaga ng mga hayop. Nang mapagtanto ko ito, agad akong nagtago sa likod ng Xuanbao. Ngayon kahit na ako ay nasa bronze level 5, wala akong pinagkaiba sa karaniwang tao. Tanging kapag ang tagapangalaga ng mga hayop ay umabot sa diamond. Doon lamang sila makakapag-activate ng kanilang natatanging kakayahan. At bago ito, wala itong pagkakaiba sa mga ordinaryong tao. Sa oras na ito, muling bumukas ang batong pinto ng silid. Lumabas ang isang mas makapangyarihang pagsubok na puppet. Kusang naglagay si Xuanbao ng isang layer ng Xuanwu domain sa akin, upang protektahan ako mula sa atake. Ang bagong pagsubok na puppet ay iba sa nakaraan. Ito ay ginawa mula sa apoy na bato. Mas mataas na ang antas mo ngayon. Pangalan, pagsubok na sunog na golem. Antas, bronze tier 3. Pagpasok ng golem sa pagsubok, walang pagkakataon na makapag-react, itinaas ang kaliwang braso at tinutok ako. 3 beses na pinaputok ang apoy na bala. Di ko man lang nagawang makapag-react, tinamaan na ako. Pero salamat sa realm ng Xuanwu ni Xuanbao, hindi ako nasaktan. Lumipas ang 3 minuto. Nang mapatay na ang mga pagsubok na ginoo sa tanso na antas 5. Doon lamang nagbago ang mga bagong ginoo. Lumapit ako sa pader. Nakatingin sa 2 bagong pagsubok na ginoo na pumasok mula sa batong pintuan. Pagsubok na kahoy na ginoo at pagsubok na lupa na ginoo. Pareho silang antas tanso 5. Susunod ay kailangan ng mag-ipon ng bilang. Maingat kong iniiwasan ang mga pagsubok na puppets. Kapag tinamaan ako, tapos na ang pagsubok. Samantala, sa monitoring room. Sa wakas, nakita ng punong bayan na si Su Tinglan ang aking galing. Wala na siyang duda sa aking na level na rating. Ngayon, hindi na ito la level. Sa ranggo ng liga, ang aking rating ay umabot na sa mahigit 2,000 puntos. Naging unang niya level 640-660. Si Su Tinglan ay humigpit ang mga pupil. Nakatingin siya ng tulala sa pangalan sa screen. Ilang taon nang walang na-level sa Starfire Alliance. 1,000 o 2,000 taon. Sa pagsubok na espasyo, nakapasa na naman ako sa mekanikal na pagsusulit. Sa kasalukuyan, nakaligtas na ako ng higit sa 9 na minuto. Pero ngayon, hindi ko na kayang magtagal ng matagal. Sa silid ay may 10 bronze na antas 5 na. Na mga test puppet na biglang nagbago. Nakita kong ang mga puso ng 10 puppet ay nag-umapaw sa pag-ikot. Iba't ibang katangian ang naghalo-halo. Sa huli, nagtagumpay silang magsanib at naging 5 metro. Napakalaking makulay na composite puppet. Pwede palang ganito. May kakaibang ekspresyon ako. Ang antas ng higanteng komplikadong puppet ay dapat umabot sa silver level. Kahit gaano pa kalakas ang Xuanbao, hindi niya kayang lampasan ang ganitong antas. Tulad ng inaasahan, sa huli ay umalis ang 2 tao na may panghihinayang. At ang oras ng kanilang pagkatagal ay eksaktong umabot sa 1,000 segundo. Ang puntos ay sa wakas umabot sa 3,000 marka. Pagsusuri, diyan na antas. Si Su Tinglan ay labis na nagulat at hindi makapagsalita. Hindi pa niya narinig ang nais na rating. Pati na ang buong liwanag na Alliance. Sa loob ng libu-libong taon, hindi pa nagkaroon ng 30,000 puntos. Noong una, ginawa ng Alliance ang bagong trial para sa mga baguhan. Nang itakda ang threshold na ito, hindi nila inisip na may makakabreak nito balang araw.
Dahil para maputol ang threshold na ito, ang mga summon beast na kailangan para makabreak ay dapat ay legendary level o mas mataas. Hindi pa ito maaaring maging karaniwang antas ng alamat. Biglang naisip ni Sutinglan. Nakahapon ay nagkaroon ng malakas na alon sa lungsod ng Nanyang. Noong panahong iyon, nagduda siyang may bagong puwang mula sa ibang mundo na lumitaw. Ngunit ngayon parang nahanap na niya ang sagot. Kasabay nito, umalis ako kasama si Xuanbao mula sa espasyo ng pagsubok. At bumalik sa pasukan ng bagong manlalaro na pagsubok. Umalis na ang iba pagkatapos ng ikalawang pagsubok. Kakaunti na lang ang natira dito. Ngunit kakabalik ko lang sa pasukan ng pagsubok. Mula sa likuran, narinig ko ang nakakapangilabot na sigaw. Gusto kong mamatay ka. Nalaman kong nasugatan si Jiang Hai sa ilalim ng halimaw. Sa ikalawang pagsubok, hindi siya nakatagal ng 3 segundo at natanggal. Naghintay siya sa pasukan para sa aking pagbabalik. At ang kanyang marka ay bumagsak sa labas ng 1,000 ranggo. Nawala ang kwalifikasyon para mag-enroll sa Xinghu University. Si Jiang Hai ay may pulang-pulang mga mata. Kinuha niya ang isang kutsilyo at diretsong tumakbo patungo sa akin. Tumawa ako ng malamig. Kinuha ko ang isang maliit na kutsilyo at dahan-dahang inangat ito. At naitapon ko ang kutsilyo. Pinakamabuti kong kilala ang kakayahan ng kapatid na ito. Aking mabuting kapatid. Sobrang walang silbi mo. Nahulog si Jiang Hai sa lupa. Nang marinig ito, nagalit siya at muling gustong lumapit. Sa oras na yon, biglang lumitaw ang 12-dosenang mga tauhan at humarang kay Jiang Hai. At pinalibutan din ako. Ang pinuno ng mga tauhan ay seryosong tumingin sa akin. Inutusan ka ng punong guro na pumunta sa monitoring room. Napatigil ako sandali. Mukhang nasa trial space tayo. At nakakuha na ng pansin ng principal dahil dito. Pero hindi ko pa alam ang score ko ngayon. Ngumiti ako ng kaunti. Sa harap ng mga staff. Unti-unting nawala sa harap ng entrance ng trial. Bago umalis, napalingon ako. Tumingin siya ng malamig sa nakahiga na si Jiang Hai. Dapat kang magpasalamat. Kung hindi dahil sa pagbabawal ng pagsubok na pumatay. Matagal nang malamig ang iyong bangkay. Pagkatapos sabihin ito, umalis ako ng walang paglingon. Si Jiang Hai ay may mga pulang ugat sa kanyang mga mata. Tumingin sa aking unti-unting nawawalang likuran. Nais na sana niyang durugin ang aking katawan sa libu-libong piraso. Nakahiga ang Abyssal Dragon sa tabi. Mula sa kanyang hininga, makikita na sobrang seryoso ang kanyang mga sugat. Sa kabila ng lahat, ang hinukay ko ay ang pinaka mahalagang reverse scale at simula ng Dragon Horn. Mahigpit na hinawakan ni Lin Yating ang kamay ni Jiang Hai. Xiao Hai, sumama ka sa akin. Babalik ako para hanapin ang pinakamagaling na therapist para sa iyo. Nakatitig si Jiang Hai na may madilim na mukha at hindi nagpakita ng reaksyon. Dahan na ang luha na may dugo ay dahan-dahang dumudulas mula sa mata. Matagal na bago niya mailabas ang 4 na salita mula sa bibig. Tulong, Yating. Ngumiti si Lin Yating. Mag-alala ka, Xiao Hai. Bago ang pagsusulit sa Starfire University. Ako, si Lin, ay titiyakin na siya ay mawawala magpakailanpaman. Sa oras na yon, muling nagising ang Abyssal Demon Dragon. Ang purpura at itim na mga mata ay nakatitig sa aking umalis na likuran na puno ng puot. Puot sa akin na may paraan upang maging mas malakas. Bakit hindi ito sinabi ng mas maaga? Kung gayon, hindi ito pipili ng walang silbi na Jiang Hai. Puot sa akin na tila wala akong pakialam sa nakaraang pagkakaibigan. Malupit na inalis ang kanyang mga balahibo at mga sungay. Samantala, sa monitoring room ng Nanyang High School, dinala ako dito sa ilalim ng patnubay ng mga tauhan. Lumapit si Principal Liu Yefeng at itinuro ang isang maganda at matapang na babae habang ipinakikilala niya ito. Siya ang tagapamahala ng Nanyang City, si Su Tinglan. Tumingin din siya sa isang kalalakihan na nasa katandaan. Mas naging magalang ang kanyang ekspresyon. Ito ang Chief Inspector na ipinadala mula sa rehiyon ng militar. Si Lord Su Zian, na responsable sa pagtiyak na patas ang mga pagsubok sa bawat lungsod para sa mga baguhan. Biglang lumiit ang aking mga mata. Ang pangalang ito ay kilalang kilala sa buong alyansa ng Xinghu. Dahil si Su Zian ay hindi lang isang banal na tagapagsanay ng mga alagang hayop. Noong 10 taon na ang nakalipas sa mundo ng lahi ng Yalong, nakuha niya ang unang pwesto sa hamon. Agad akong nagbigay galang na may kasabikan. Magandang araw, punong lungsod. Magandang araw, punong guro. Bahagyang tumango si Su Zian, na nakangiti habang tinutulungan akong bumangon. Ang pangalan mo ay uminay sa buong militar. Tama, hindi pa kita na-congratulate. Binabati kita sa pagkakakuha mo ng unang pwesto sa buong liga. Nakuha mo ang na-rating. Kabuang puntos ay higit sa 3,000. Unang pwesto sa buong liga. Ako'y bahagyang nagulat. Ang resulta ay lubos na lampas sa aking inaasahan. Hindi ko akalain na masisira ko ang rekord ng liga. Pinausob ni Su Zian ang aking balikat. Dahil ang mga mataas na opisyal ng liga at militar ay nag-umapaw na sa balita. Ganun ba ka-exaggerate? Hinaplos ko ang aking ulo at mumiti ng nahihiya. Ngunit kailangan kitang sabihin. Maraming malalaking puwersa ang may galit sa iyo sa likod ng mga eksena. Dahil ikaw ang kauna-unahang yes na anta sa kasaysayan ng alyansa. Biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Su Zian. Saan mo nakuha ang legendary na simulaing beast na ito? Nang marinig ko ito, biglang tumalon ang puso ko. Nakita ni Su Zian ito. Pero tama lang. Si Su Zian ay isang holy level beast master. Kung hindi mo makita ang alamat ng Xuanbao, ang antas ng kakayahan ay talagang nakakagulat. Agad kong inayos ang aking ekspresyon. Si Xuanbao ay nakita ko habang nag-igib ng mga ligaw na gulay sa timog na subur. Nakahiga ito sa tabi ng ilog, nawawalan ng malay. Nang makita ko ito, may mga alon ng espasyo sa paligid. Mga alon ng espasyo. Hindi ba't ito ay isang piraso ng puwang? Biglang sumulpot sa isip ni Su Zian ang pangalang ito. Mayroong 2 uri ng bitak sa mundong ito, na tinatawag na bitak ng mundo at bitak ng submundo. Ang bitak ng mundo ay nag-ugnay sa isang napakalaking buo na mundo, na may napakaayos na mga alituntunin.
Halimbawa, ang mundo ng Yalong at ang mundo ng mga demonyo na mag-umpisa ng digmaan ngayong taon. At ang mga mundong ito ay kadalasang kaaway ng sangkatauhan. Natuwirang nag-isip na sakupin ang alyansa. Kaya't ginamit ng alyansa ang pinakamataas na lakas ng labanan upang ilipat ang 36 na piraso ng mundo sa labas ng hangganan ng digmaan sa pader ng bansa. Samantalang ang mga piraso ng susunod na mundo ay nakakonekta sa mga hindi kumpletong maliit na lihim na lugar. Mga mataas na antas at mataas na kalidad na lihim na lugar na maaari pang magsilbing pusta sa hamon ng mundo. Nakarinig ka ba sa aking paliwanag? Ang reaksyon ni Xuzian ay may kalidad na alamat ng isang submundong bitak na lumitaw. Ang ganitong antas ng submundong bitak ay maaaring ituring na estratehikong yaman. Nakita ko ang ekspresyon ni Xuzian at nagpatuloy sa pagpapaliwanag. Ngunit ang pag-alon ng espasyo ay lumitaw at nawala sa loob ng ilang segundo. Nakita kong walang panganib kaya tumakbo ako at nakuha ko ang Xuanbao. Hinawakan ko ang Xuanbao. Si Xuanbao ay malapit din. Nang marinig ito, nagbago ang tingin ni Xuzian at naging malumbay. Agad niyang nahulaan na nagsisinungaling ako. Pero kung nagsisinungaling na. Wala naman talaga siyang inaasahang makakuha ng sagot. Matalino ka. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Inilihis ni Xuzian ang usapan at hindi na tumutok sa pinagmulan ni Xuanbao. Ang paunahing layunin ng pagdating ko ngayon ay iulat ang iyong tunay na sitwasyon sa punong himpilan. Pangalawa, ako ay kumakatawan sa militar. May isang mahalagang bagay na kailangan mong tulungan na may kinalaman sa hamon ng mundo ngayong taon. Nang marinig ito, nagkunot ang aking noo. Hamon ng mundo. Hindi na nagsalita si Xuzian. Sumulyap ako kay Sutinglan sa tabi. Agad na naintindihan ni Sutinglan ang pinuno ng lungsod. Magalang niyang inakay sina Liu Yefeng at Wuyang palabas. Sa sandaling ito, kami na lang ni Xuzian ang natira sa loob ng monitoring room. Iwinagayway ni Xuzian ang kanyang kamay at agad na naglabas ng soundproof shield. Napakahalaga ng bagay na ito. Hindi ito dapat kumalat. Seryoso ang mukha ni Xuzian. Dapat mong malaman, ang kalaban sa hamon ng liga ngayong taon ay ang mundo ng mga demonyo. Malakas ang mga demonyo, lalo na sa mga atake sa isip. Napakababa ng tsansa ng liga na manalo laban sa kanila. Tumango ako. Nakita ko na ang balita tungkol sa hamon sa mundo sa internet dati. Noong panahong iyon, nag-click si Xuzian sa isang code. Ipinapakita ang mapa ng hangganan ng alyansa. Dapat mong malaman na ang alyansa ay may 9 na sunod-sunod na pagkatalo. Kung matatalo ulit ngayong taon, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng 10 sunod-sunod na pagkatalo? Bigla siyang lumingon, seryoso ang ekspresyon habang nakatingin sa akin. Ibig sabihin, kailangang isuko ng alyansa ang teritoryo. Nang marinig ito, humina ako ng malalim. Hindi ko akalain na umabot na ang alyansa sa ganitong sitwasyon. Walang naging halimbawa sa kasaysayan ng pagsuko ng teritoryo. Tumindala si Xuzian at pumikit. Ang pinakamababang teritoryong maaring isuko ay isang lungsod. At dapat kasama ang mga katutubo. Ano ang mangyayari sa mga taong ito kapag nasuko? Nagpakita si Xuzian ng mapait na ngiti. Ang pinakamainam na resulta ay mabilis na mamatay. Kung hindi, ang mga hayop na iyon ay makakakuha ng lahat ng bagay. Biglang sumikip ang aking mga pupil. Sobrang nakakatakot. Dapat malaman na ang isang lungsod ay may hindi bababa sa 5 milyon na populasyon. Kaya sa hamon na ito sa mundo ng mga demonyo, hindi tayo dapat mabigo. Seryosong tumango ako. Kahit na ilang araw pa lang ako dito. Pero ang pakiramdam ng alyansa ay katulad ng sa nakaraang buhay ko sa Dragon Kingdom. Talagang ayaw ko at hindi ko gustong mangyari ang ganitong resulta. Sa oras na ito, pinalaki ni Xuzian ang mapa. Ang pinakamalakas na kalamangan ng Sakubos ay ang mental na pag-atake. At ito ang aming kahinaan. Kaya kailangan naming makahanap ng paraan para mapantayan ang mental na pag-atake. Itinuturo ni Xuzian ang mapa sa maliit na highlight malapit sa Great Wall. Ang mga dekalidad na bakal na nagmumula sa bitak ng submundong ito ay makakapagpawala ng mga mental na atake ng pang-akit. Basta makakuha tayo ng mataas na kalidad na bakal, maaari tayong makagawa ng helmet na makakapagpabago sa kapalaran ng alyansa. Biglang tumingin si Xuzian sa akin. Kailangan kitang pumasok at hanapin ang puso ng bitak na ito. Gawing pag-ari ng alyansa ang bitak na ito ng submundong ito. Nang marinig ko ito, sa wakas ay naintindihan ko ang layunin ni Xuzian. Pero baka masyado kang nagpapahalaga sa akin. Ako pa ay nasa bronze pa lang. Anong pinagkaiba kung pumasok ka o magpapakasawi? Nilingon ni Xuzian ang ulo. Napaka-espesyal nitong bitak na ito. Tanging mga nasa bronze pababa lang ang pwedeng pumasok. Saktong-sakto ka. At mag-aasikaso rin ako ng 2 kasamahan ko. Tapusin ang misyon na ito kasama ka. Napaka-mapanganib ng bitak na ito. Maraming tao na ang nabigo. Ikaw ang nag-iisang IAS na antas. Ikaw lamang ang makakagawa nito. Pagkatapos sabihin yon, agad na nagbigay ng galang si Xuzian. Basta't makakapagbigay ka ng pangako. Kahit ano pa ang mangyari sa huli. Lahat ng militar ay nangakong magbibigay sa iyo ng isang espesyal. Epikong alaga bilang gantimpala. Nang marinig ko ang salitang gantimpala, biglang naisip ko ito. Kung may gantimpala naman, hindi naman masama pumunta. At saka, ang bitak sa bronze level 5 ay hindi naman ganun kadelikado. Pwede akong pumunta. Pero hindi ko masyadong kailangan ang epikong alaga. Siksu, pwede mo ba akong tulungan makuha ang mga bagay na to? Sabi ko na, kunin ko ang papel at lapis sa mesa. Isusulat ko ang mga materyales na kailangan para sa pag-evolve ng Xuanbao. Yin Yang Chao's Fish, Wansai Hollow Milk, Bohai Sacred Water, Beach and Star Sand. Xuzian bahagyang nagbago ang kilay. Dito lang ako nakakita ng Beach and Star Sand. Materya ng antas ng alamat. Nasa kayamanan ng alyansa. Kung kailangan mo, maaari kong i-apply bilang gantimpala nito. CJ, walang pag-aatubili kong tinanggap. Unahin ang North Star Sand. Yung ibang materyales, hahanapin ko na lang mamaya. Ngumingiti si Xuzian ng may liwanag sa mata. Walang oras na sayangin, umalis na tayo ngayon.
Tinitiyak kong maibabalik ko ito sa'yo bago ang pagsusulit. Sapat na ang 7 araw. Si Xu Zian ay isang tao na mabilis kumilos. Hinila niya ang aking braso at diretsong naglakad palabas ng monitoring room. Nang bumukas ang pinto, si Su Tinglan ay lumapit at parang gustong magsalita. Ngunit pinutol siya ni Xu Zian sa pamamagitan ng pag-abot ng kamay. Kung may kailangan si Ginoong Su, pagbalik na lang natin pag-usapan. Pahiram ko muna ang batang ito. Pagkatapos magsalita, kumaway si Xu Zian. Tinawag niya ang isang matikas na agila. Dinala ako sa likod ng agila. Lumipad ang agila ng malakas. Ang bilis nito ay parang kidlat papunta sa malayo. Ito ang unang beses kong sumakay sa isang lumilipad na hayop. At lumipad pa sa ganitong kataas na lugar. But I quickly adapted. I lowered my head and instinctively checked the information on the eagle. Name, Iron Feather Eagle. Qualification, Immortal. Level, King Tire is a 0. I felt a slight tremor in my heart. No wonder it is the famous Zhu Zongjiao. At the same time, lungsod ng Nanyang, bahay ng pamilya Lin. Kailangan mong iligtas si Jiang Hai. Si Lin Yating ay nakaluhod sa sahig ng sala, hawak si Jiang Hai. Ang ama ni Lin Yating na si Lin Duojin ay nakaupo sa upuan. Dahan-dahang nilinis ang tasa ng saa, parang hindi naririnig. Nang makita ito, biglang nag-alala si Lin Yating. Tatay, kung hindi mo siya ililigtas, mamamatay ako para ipakita sa iyo. Pagkatapos sabihin yon, agad niyang kinuha ang matalim na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at itinutok ito sa kanyang leg. Sa wakas, nagkaroon ng galaw si Lin Duojin. Tumigas na ang pakpak ni Tinger. Ngunit wala itong silbi sa ama. Pagkatapos sabihin yon, malamig na tiningnan si Jiang Hai na nakaluhod sa lupa. Ikaw rin, wala kang silbi. Nang marinig ito ni Jiang Hai, ang galit na matagal nang natutulog ay biglang nagliyab. Naging pula ang kanyang mga mata. Bigla niyang kinuha ang maliit na kutsilyo ni Lin Yating at itinutok ito sa kanyang leg. Nakita ito ni Lin Duojin at malamig na ngumiti. Hindi ako magdadalawang isip kahit na ang sariling anak ko ay mamatay. Lalo na ikaw, isang walang silbi. Walang sinagot si Jiang Hai. Sa mga sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay kalmado na parang isang patay na tubig. Hindi ko pinipilit ang pinuno ng Lin pamilya. Gusto kong makipagkalakalan kay Ginoong Lin. Biglang naging interesado si Lin Duojin. Anong kalakalan? Ipinagpapalit ko ang sarili kong buhay para kumilos si Ginoong Lin. Huwag, Xiao Hai. Nang marinig ito, biglang tumalon si Lin Yating para agawin ang kutsilyo. Ngunit nahadlangan siya. Dahan-dahang lumapit ang tagapangasiwa at dinala si Lin Yating palabas ng sala. Tumingin si Lin Duojin sa batang nakaluhod sa sahig na may malamig na tingin. Walang halaga ang iyong kamatayan. Bakit ko kailangang makialam para sa iyo at magalit sa bagong bituin ng liga? Ngumiti si Jiang Hai. Dahil alam kong may lihim siya. Siguradong interesado ka dito. Anong lihim? Ang pagdating ng kanyang pagong ay hindi tiyak. At tiyak na ito ay hindi mapaparam. Tumingin si Jiang Hai kay Lin Duojin na may kalmadong mata. Walang pakialam kung mamamatay ako o hindi. Basta't mainganyo ko ang interes ng punong pamilya Lin. Talagang nakakaakit ang hindi mapaparam. Ngunit malaki rin ang panganib. Hindi na nagsalita si Lin Duojin at tiningnan lang siya. Ang galit ni Jiang Hai sa akin ay naging lakas. Biglang hinampas ng maliit na kutsilyo ang leg. Ngunit bigla itong naitaboy. Ang tawanan ni Lin Duojin ay umabot sa buong sala. Interesado ako sa lihim na ito. Tungkol sa batang iyon. Isang henyo na hindi pa lumalaki, kung mamatay, mamatay na. Nakatiklop na nakaluhod si Jiang Hai at tumawa ng malamig matapos marinig iyon. Kuya, sigurado akong patay ka na sa pagkakataong ito. Napakabilis ng Iron Feathered Eagle. Hindi nagtagal. Isang walang katapusang disyerto ang lumitaw sa aking paningin. Puno ng alikabok ang hangin. Hindi ko talaga makita kung ano ang nasa ibaba. Ngunit nahulaan ko. Dapat ay narito na sa hangganan ng liga, sa hangganan ng labanan. Kapag tumapak na sa pader ng bansa, makikita ang sinasabing 36 na piraso ng mga puwang sa mundo. Bumulong ako ng tahimik. Sa gitna ng buhawi, bahagya kong nakita ang malabong linya. Hindi pinabagal ni Xu Zian ang bakal na agila. Patuloy siyang lumipad sa ibang direksyon. Narito ang larangan ng digmaan. Hindi ka bagay dito sa lugar na ito. Dadaling kita direkta sa susunod na mundo. Pagkalipas ng isang oras, dumating ang Iron Wing Eagle sa pasukan ng susunod na mundo. Huminto sa plaza ng militar. Dito ko lang napansin. Sa paligid ng plaza, bukod sa mga sundalo, mayroon ding 2 batang lalaki at babae. Ipinakilala ni Xu Zian. Ito si Su Xiaoxiao mula sa Bibingcheng. Pangalawang pwesto sa buong liga na pagsubok. Ito si Liang mula sa Kyoto. Pangatlong pwesto sa buong liga na pagsubok. Nakaturo si Xu Zian sa akin at nais sanang ipakilala, ngunit na-interrupt. Hindi na kailangan ng pagpapakilala, Ginoong Giao. Narinig na namin siya. Unang yaes na anta sa buong liga. Si Su Xiaoxiao ay may matalas na tingin na nakatingin sa akin. Nagmamasid din ako sa 2 tao sa harap ko. Yung babae na tinatawag na Su Xiaoxiao, may nakadapo na asong pusa na kulay asul sa kanyang balikat. Dapat ay siya ang kanyang alaga. Matapos magbatsian ng magalang ang dalawa, aking sinuri ang impormasyon ng pusa. Pangalan, yelo ng espiritu ng pusa. Kakayahan, walang hanggang. Antas, tanso antas 4. Lumiko ako at bumati kay Liang mula sa Kyoto. Ang kanyang tinawag na halimaw ay isang maliit na oso na kasing taas ng tao. Pangalan, Thunder Prison Violent Bear. Kakayahan, walang hanggang. Antas, tanso antas 4. Muling hindi mapapantayan. Tunay na ikalawa at ikatlo sa liga. Kagagaling lang niya makipag-usap, tiningnan niya ako ng masama. Sa mata niya, may halong pagtutol at pagdududa. Isang batang galing sa isang maliit na lugar. Bakit siya nakakatalo sa kanya?
Malamang nakikisawsaw lang sa panlilinlang. Kahit ang Yaes na antas, hindi naniniwala. Nasa harap lang si Xuzian kaya hindi makapag-provoke si Liang. Nakikita ko ang lahat at hindi ako nagmamalasakit. Kung sana ay naging maayos si Liang. Pagkatapos ng misyon na ito, magkaayos na tayo. Kung si Liang ay magpapatuloy sa mga kalokohan, si Xuan Bao ay tiyak na tuturuan siya ng leksyon. Ngunit mayroon din akong bagong natuklasan. Iyon ay ang lahat ng paunang kakayahan ng mga alaga ay dalawa lamang. Ngunit si Xuan Bao ay may 3 kakayahan. Marahil dahil si Xuan Bao ay isa sa mga unang mitolohikal na hayop na ginamit bilang pangontra. Pinisil ko ang baba ko at nag-isip. Biglang dumikit si Xuan Bao sa palad ko. Parang sinasabi na huwag mag-alala ang amo. Kakayanin ni Xuan Bao na pumatay ng masasamang tao. Naramdaman din ng munting nilalang na ito ang hindi pagsang-ayon ni Liang. Masaya kong niyayakap ang munting ulo ni Xuan Bao. Nakatayo si Xuzian sa tabi. Matapos makipagkamay sa ilang tao, muli siyang nagsalita. Kayo lahat ay kailangang maghintay para sa pagsusulit ng 7 days. Sa Starfire University. Mabilis ang oras, maraming gawain. Magkakasama na tayo ngayon. Tumango ang 3. Sumunod sa hakbang ni Xuzian. Mabilis na dumating sa asul na palasyo na gawa sa kristal ng espasyo. Sa gitna ng palasyo, isang 10 metro na bitak sa sub-universe ang patuloy na kumikislap. Maraming pira-pirasong espasyo ang sumasabog sa paligid. Maraming tauhan sa paligid ang nagtutulak sa mga keyboard. Para kontrolin ang katatagan ng espasyo, dinala ni Xuzian kami sa harap ng bitak. Nahanap niyo na ba ang core ng sub-universe? Ang bitak na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng alyansa. 3 tao ang tumango at handang pumasok. Ngunit hinarang sila ni Xuzian. Ang kapaligiran ng bitak na ito ay espesyal. Napakataas ng antas ng kahirapan. Bago kayo, may 8 grupo ng nabigo. Kung mabibigo pa kayo, kailangan ng talikuran ng alyansa ang bitak na ito. Maghanda sa pagbibigay ng teritoryo. Ngunit huwag kayong mag-alala ng labis. Gawin ang lahat ayon sa kakayahan. Pagkatapos ay inabot ni Xuzian ang 3. Budget sa kamay ng 3 tao. Kung talagang hindi kaya, kailangan talagang umatras. Tumingin si Xuzian sa paligid. Walang oras na sayangin. Magsimula na tayo. Nandito ako para batiin kayong lahat sa inyong tagumpay. 3 tao ang pumasok sa atensyon ng lahat. Pumasok sa puwang ng susunod na mundo. Nawala ang kanilang mga anino sa gitna ng palasyo. Sa loob ng puwang ng susunod na mundo. Katatapos lang ng 3 sa paglabas mula sa puwang. Ang napakalaking pakiramdam ng kawalang timbang ay agad na nagdala sa kanila pababa. Sadyang 100 metro ang taas. Sa ibaba ay ang walang katapusang dagat. Tumingin ako kay Xuan Bao sa aking mga bisig bilang senyales. Isang asul na alon ng tubig ang agad na bumalot sa amin. Sa wakas, maayos kaming bumagsak sa ibabaw ng dagat. Itinataas kami ng dumain ni Xuan Bao na Xuan Wu. Naging posible ang maglakad sa ibabaw ng tubig. At si Su Xiaoxiao ay mas magaan ang pakiramdam. Ang Ice Spirit Cat bilang isang Ice Attribute Beast ay direktang nagyelo sa isang maliit na bahagi ng tubig sa ibaba. Direktang tumayo si Su Xiaoxiao sa ibabaw nito. Si Liang ay walang anuman. Bumagsak siya sa dagat na may malakas na tunog at patuloy na lumalaban. Tulungan niyo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Sa huli, hindi ko na matiis. Pinagamit ni Xuan Bao ang domain ng Xuan Wu para iligtas siya. Nabasa ang high-end na kasuotan ni Liang. Yung kanyang beast na si Liu ang mabagsik na oso, kulay brown at asul ang balahibo. Parang nilaplap at dumikit sa katawan niya. Di maiwasang bumahin ni Liang. Nakangisi ang tingin niya sa akin. Mahihirap na bata. Huwag mong isipin na dahil niligtas mo ako, magpapasalamat ako sa'yo. Hindi pa rin ako naniniwala. Ikaw, isang mahirap na bata, makakakuha ng Nyaes na rating. Liang, bakit ang pangit ng salita mo? Hindi pa ako nakakapagsalita. Si Su Xiaoxiao ang naunang hindi nakatiis at sumagot. Kung hindi ka niya niligtas, matagal ka nang nalunod. Ganito ka na ba kalimutan ang utang na loob? Namumula ang mukha ni Liang. Hindi niya matanggap na may label na walang utang na loob sa kanya. Tumingin siya sa akin. Nag-ipon ng lakas ng loob at yumuko. Salamat sa'yo. At hindi ako walang utang na loob. Tumingin ako kay Liang at hindi ko napigilang tumawa. Talagang anak ng mayaman sa Kyoto. Masyadong mataas ang pride, ayos lang. Pero sobrang matigas pa. Ngunit mukhang hindi naman siya ganoon kasama. Medyo bobo lang at walang kaalam-alam. Pinaalis ko siya ng kamay ko para tumayo. Magsimula na tayo. 3 tao ang naglakad patungo sa maliit na isla. Hindi pa nga nakakalayo ng ilang hakbang. Biglang dumaan ang isang dambuhalang alon na 10 metro ang taas. Hindi pa nakapag-react ang 3. Biglang sinalo at nalunod sila sa ilalim ng dagat. Sa ilalim ng dagat ay madilim, walang nakikita. Nakakunot ang aking noo. Tumingin ako sa ibabaw ng tubig. Salamat na lang sa proteksyon ni Xuan Bao. Kung hindi, malulunod na ako. Sabay akong nagsasalita habang umaakyat. Nang makalabas ako sa tubig, hindi nagtagal. Si Liang at Su Xiaoxiao ay dahan-dahang lumutang sa ibabaw ng tubig. Okay lang si Liang. May proteksyon siyang shield, walang nangyari sa kanya. Pero basang-basa ang damit ni Su Xiaoxiao. May itim na linya sa noo ni Su Xiaoxiao. Wala siyang dalang ibang damit. Biglang bumalot sa kanya ang isang asul na proteksyon na kalasag. Nilingon ni Su Xiaoxiao at tiningnan siya. Ngunit napansin niyang sinisipsip ng kalasag ang tubig mula sa damit. Sa loob ng ilang sandali, naubos na ito. Agad siyang umatras at taos pusong nagpasalamat sa akin. Inakbayan ko lang ang balikat niya at hindi na pinapansin. Huwag na nating sayangin ang oras. Magtakbuhan na tayo. Diretsong pumunta si Liang sa unahan at nag-utos. 3 silang naglalakad sa ibabaw ng tubig. At pagkatapos ay papunta sa maliit na isla. Paminsan-minsan ay nagsusuri kung may malalaking alon na paparating. Mabilis nilang nahanap ang unang wave ng halimaw. 3 pira ang mahahabang mga isdang mandaragit. Pangalan nito ay kagat na isda. Bronze Tier 3. Bago ko sana ilabas ang kamay ko, bigla akong nahadlangan. Tinaas ni Liang ang kanyang panga. Bagaman nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa akin kanina. Hindi ko naman sinabing tinanggap ko ang iyong yes na lakas.
Mas mabuti pang ako na ang humawak sa mga halimaw na ito. Liang, anong klaseng tao ka? At hindi ko naman sinabi na ibibigay ko sa iyo ang 3 halimaw na ito. Si Su Xiaoxiao ay may mainit na ulo at handang makipag-away. Ngunit nahadlangan ko siya. Umiti ako habang pinapanood si Liang. Ayos lang, maliit na ginoo. Ngunit ang kalasag ni Xuan Bao ay mayroon lamang. Hindi ba't gusto mong makipaglaban kasama ang iyong oso? Biglang natigilan si Liang. Umiti ako na parang may tinatago. Gusto kong makita kung paano pipiliin ng batang may mataas na paggalang sa sarili. Tahimik si Liang ng 30 segundo. Naniniwala ako na mayroon kang laya na antas ng lakas. Pero naniniwala lang ako ng 30%. Maaari bang bigyan din si Pangbear ng isang kalasag? Talagang napatawa ako sa hitsura niya. Ngunit nasayang na ang sobrang oras. Hindi na ako magpapatuloy sa laban. Sunbo nakikipag-ugnayan sa maliit na ulo. Gamitin ang domain ng Xuno upang isuot sa Thunder Prison Berserk Bear. Ang Thunder Prison Berserk Bear ay direktang sumugod, pinapalo ang dibdib. Di katakataka na siya ang pangatlo sa buong unyon. Gamitin ang Thunderclap Claw ng Thunder Prison Berserk Bear. 3 kuko lang ang pumatay sa lahat ng Bloodthirsty Fish. 3 liwanag na bola ang umakyat mula sa bangkay ng Bloodthirsty Fish. Pumasok sa katawan ng Thunder Prison Bear. Susunod, anuman ang makaharap na halimaw. Hinarang lahat ni Liang. Ngunit ang patakaran ng lihim na lugar ay habang papalayo. Mas malakas ang mga halimaw at mas marami ang bilang. Pagkatapos makumpleto ang 60% ng daan, muli silang haharap sa 5 halimaw na tanso na antas 5, na tinatawag na Deep Sea Giant Octopus. Antas ng tanso, ika-5 baitang. Harapin ang higanting tanso, ika-5 baitang. Sa wakas, hindi na nagmamalaki si Liang. Ang kanyang Thunder Prison Bear ay nasa ika-4 na baitang ng tanso lamang. Tumingin siya kay Su Xiaoxiao. Medyo pagod ang aking matabang oso. Tulungan mo akong magbuhat ng kaunti. Muling tumingin si Liang sa akin. Bumuka siya ng bibig pero hindi makapagsalita. Sabi niya dati na malaki ang kanyang sinasabi. Nahayaan akong manatili sa likod niya. Tinitignan ko ang mukha ni Liang na namumula, nahihirapan at natatawa. Ako ang may pananagutan sa 3. Ang natitira ay hatiin niyong 2. Itinaas ko ang aking manggas at kasama si Xuan Bao, naglakad kami pasulong. Ngunit pinigilan ako ni Liang sa pamamagitan ng kanyang kamay. Huwag ka nang magmalaki, mahirap na bata. Mas mabuti pang magtago ka sa likod ko. Sobra ka na. Talagang hindi na kayang tiisin ni Su Xiaoxiao. Puno ng galit ang kanyang maliit na mukha. Ikaw na isang spoiled brat ng Kyoto. Nakaswerte ka lang kaya ka nakakuha ng di mamatay na halimaw. Huwag mo siyang palakihin. Naniniwala ako sa iyo, Su Xiaoxiao. Pagkatapos sabihin yon, si Su Xiaoxiao ay nag-roll up ng kanyang sleeves at handang makipaglaban kay Liang. Ako'y labis na nagulat. Sobrang tapat naman ng ugali ni Su Xiaoxiao. Kung hindi ako nagkakamali, mukhang galing siya sa Beibing Chen. Kaya pala, taga-norte. Agad kong pinigilan si Su Xiaoxiao na gustong makipag-away. Wala nang oras, kailangan na nating kumilos. Tara, tapusin muna natin ang pagsubok. Hinaplos ko ang maliit na ulo ni Xuan Bao at tahimik na tumawa. Xuan Bao, tayo na. Hawakan ang natitirang 3 malalaking pusit sa dagat. Huwag hayaan silang makagambala sa laban. Narinig ni Xuan Bao ang utos. Ang malalapad na mga pangharap na paa ay tumama sa ibabaw ng dagat. Nagsimula ang malalim na presyon ng dagat. 3 malalim na dagat na higanting isda na papalapit na sa atake ay biglang tumigil. Lahat ng katawan nila ay nanatiling nakatigil sa lugar. Ako ay nagulat. Bakit biglang naging sobrang lakas ang ilalim ng dagat ni Xuan Bao? Agad kong tiningnan si Xuan Bao. Nakita ko na sa paligid niya ay may asul na tubig na usok na nakapalibot. Ipinapakita na si Xuan Bao ay tinatangkilik ng elementong tubig. Hindi lang yon. Sa susunod na segundo, binuksan ni Xuan Bao ang kanyang 2 maliit na bibig. At nagbuga ng isang ulap ng madilim na asul na tubig. Ang tubig ay kumalat. Mabilis itong bumalot sa isang higanting pugita sa kailaliman ng dagat. Matapos ang isang sigaw na nagdudurog ng puso, ang higanting pugita ay agad na nabulok at naging alikabok na nahulog sa dagat. Sunod kong inutusan si Xuan Bao, ang pangalawang higanting pugita. Siyempre, hindi basta-basta tatanggapin ng malaki sa dagat ang pagkatalo. Gagamit din ito ng mahahabang tentacles para sumugod at umatake. Pero lahat ng ito ay naharang ng domain ni Xuan Bao, ang Xuan Wu. Sa loob ng 1 minuto lang, natitirang 2 malaki sa dagat ay naging pulbos dahil sa tao ng buwan na ulap. Direktang umakyat ang antas ni Xuan Bao sa Bronze Stage 6. Samantala, natapos na rin ang laban sa kabila. Ang Thunder Prison Bear at Ice Spirit Cat ay umabot na rin sa Bronze Tier 5. Pagkatapos, tumayo ako at tiningnan si Liang na may ngiti. Naubos na ang mga halimaw dito. Magpatuloy na tayo sa loob. Biglang napatayo si Liang. Jenje, ikaw na ang manguna. Nakita kong nahihiya si Liang at hindi ko napigilang tumawa. Hindi ka ba naniniwala sa aking yaya na lakas dati? Ngayon, naniniwala ka na ba? Natatakot si Su Xiaoxiao na hindi na magiging awkward si Liang kaya't inalala ang nakaraan. Nagmumura si Liang, namumula ang kanyang mukha. Su Xiaoxiao, huwag mo nang banggitin yan. Nakita kong mukhang mag-aaway na naman sila kaya't mabilis akong nakialam. Sige na, tigilan na yan. Mabilis tayong pumunta sa susunod na sentro ng mundo. 3 tao ang naglalakad sa ibabaw ng dagat patungo sa maliit na isla. Mabilis silang nakarating sa lugar na hindi higit sa 500 metro mula sa maliit na isla. Sa wakas, nakikita ko na ang tunay na anyo ng maliit na isla. Hindi maliit ang isla. Mukhang may diameter na 2 kilometro. Walang kahit isang puno sa ganap na walang dahon na maliit na isla. Ngunit ang buong maliit na isla ay binubuo ng asul na bakal na mineral. Kagaya ko lang sa mata niya. Biglang pumasok sa isip ko ang impormasyon tungkol sa bakal. Tingnan ang Iron Mine. Karaniwan ng kalidad hanggang sa walang kamatayan. Malakas ang kakayahan sa paghubog, magaan ang timbang. Epektibong nakakatanggol laban sa mga espiritual na atake na may pang-akit.
At sa paligid ng maliit na isla, may makapal na mga reef na nakakalat. At ang buong maliit na isla ay natatakpan ng manipis na enerhiya na liwanag. Ito ang nagpatibay sa amin na ang sentro ng susunod na mundo ay nandito. Kakaumpisa pa lang namin lumapit sa maliit na isla. Sa mga sandaling ito, biglang nagkaroon ng mga alon sa buong ibabaw ng dagat. Sa susunod na sandali, ang mga batong coral sa labas ng isla ay biglang kumilos. May lumitaw na mga pulang mata sa mga bato. Agad kong hinawakan ang kanilang mga kamay. Ang mga reef ay mga halimaw. Dahan-dahang lumalabas ang mga reef sa tubig. Ito ay mga dambuhalang buwaya na 2 hanggang 3 metro ang haba. Sa buong dagat, puno ng mga buwaya. Tinatayang may hindi bababa sa 30. Hindi lang iyon. Sa likod ng buong grupo ng buwaya, mayroon pang isang mas malaking at mas malakas na pinuno ng buwaya. Una, tumingin ako sa grupo ng mga buwaya. Sinusuri ang impormasyon ng grupo ng mga buwaya. Pangalan, malamig na dugo na buwaya. Antas, bronze level 6. Tumingin ulit ako sa pinuno ng buwaya. Lumabas sa aking paningin ang impormasyon nito. Pangalan, malamig na dugo na hari ng buwaya. Walang kamatayang kakayahan. Antas ng tanso, ika-8 antas. Biglang sumikip ang aking mga pupil. Ito ang unang pagkakataon kong makipaglaban sa isang halimaw na may walang kamatayang kakayahan. Maingat na umatras si Leyang sa aking tabi. Giant J, bakit parang kapareho ng amoy ng malaking buwaya ang sa matabang oso? Tumango ako. Tama ang hinala mo. Ito ay may diwa ng immortal tulad ng Thunder Prison Violent Bear. O isang immortal na halimaw sa bronze level 8. Tiyak na mas mataas ito ng 3 antas kaysa sa Thunder Prison Violent Bear. Hindi nakatiis si Leyang na lumunok ng laway. Genje, kaya mo bang lutasin ito? Tumingin din si Suxiaoxiao. Sa kanilang dalawa, imposibleng talunin ang Cold Blood Crocodile King. Ngayon, umaasa na lang ako sa sarili ko. Pero hindi rin ako sigurado. Kahit na dati, nanalo si Xuanbao laban sa mas mataas na antas. Ngunit iba ang Hansu Ewang. Mas mataas ito ng 2 antas kumpara sa bihirang kalidad na Spike Bear. Si Xuanbao ay nasa bronze tier 6 lang. Hindi tiyak na kaya niyang talunin ang Hansu Ewang na nasa bronze tier 8. Susubukan ko na lang. Pero kaya niyo bang alisin ang ibang mga malamig na dugo na buwaya? Iyan ay 30 piraso. Sisikapin namin ni Xiaoxiao. Huwag silang pahintulutang istorbohin ka. Agad na sumang-ayon si Leyang. Pagkatapos nito, dinala ko si Xuanbao at diretsong tumakbo patungo sa grupo ng malamig na dugo na buwaya. Ang layunin ay ang malamig na dugo na hari ng buwaya. Kumilos na rin si Leyang at Suxiaoxiao. Tanggalin ang lahat ng hadlang sa daan. Gumamit si Xuanbao ng Taiyinsun. Tumalon si Xuanbao sa harap ng King Cold Blood Crocodile. Hinarap ng dumain ng Xuanwu ang atake ng buntot. Pagkatapos, 2 maliit na bibig ang nagbuga ng asul na ulap ng tubig. Nabalot ang King Cold Blood Crocodile. Matapos gamitin ang Taiyinsun, agad na bumalik si Xuanbao sa aking tabi. Nakakunot ang aking noo. Hindi nagtagal, naglaho ang ulap ng tubig at lumitaw ang anyo ng malamig na dugo na buwaya. Buhay pa pala siya. Maliban sa buntot na may ilang maliliit na butas dahil sa pagkabulok. Walang natamo ang malamig na dugo na buwaya na anumang nakamamatay na pinsala. Talagang karapat-dapat siya sa titulong di mapapantayan. Sobrang mahirap talaga. Napabuntong hininga ako. Agad kong pinigilan si Xuanbao na gustong sumugod. Itinaas ni Xuanbao ang kanyang maliit na ulo at nagtanong sa akin. Bakit hindi pinapayagan ng amo si Xuanbao na sumugod? Kaya ni Xuanbao na talunin ito. Mahigpit kong tinitigan ang hari ng malamig na dugo upang maiwasan ang biglaang atake nito. Pagkatapos, lumuhod ako at mahinang sinabi. Xuanbao, mayroon ka lamang isang atake na kasanayan, ang Taiyin Xuanwu. Hindi pa rin epektibo sa malamig na dugo ng buwaya. Gusto sanang tumutol ni Xuanbao. Ngunit pinutol ko siya. Xuanbao, huwag kang mag-alala. Siyempre, nandito ang maraming malamig na dugo ng buwaya. Maaari muna tayong gumamit ng mga ito para mag-level up. Bago natin harapin ang malamig na dugo ng buwaya. Nagniningning ang mga mata ni Xuanbao. Tumingin sa akin na may paghanga. Napakamatalino mo, Ginoo. Hinahaplos ko ang maliit na ulo ni Xuanbao. Tumayo ako at sumigaw sa likuran. Suxiaoxiao, Leyang. Tulungan niyo akong harapin ang Cold Blood Crocodile King. Dadalin ko si Xuanbao para mag-level up. Tumigil si Leyang at agad na lumapit sa akin. Genje, go ahead. Kahit na hindi kayang talunin ng Fat Bear ang mabahong buwaya na ito. Pero makakapagpahinto pa rin ng kaunti. Nagmamadali si Leyang sa kanyang mga mata. Tahimik si Suxiaoxiao. Inutusan ng Ice Spirit Cat na harangan ang Cold Blood Crocodile King. Ganito ba talaga ang dapat na hitsura ng Diyosa ng Yelo? Tumango ako. Lumiko at si Xuanbao ay tumalon patungo sa grupo ng mga malamig na dugo na buwaya. Si Xuanbao na nasa antas ng tanso ay parang isang bulb sa gitna ng grupo ng mga malamig na dugo na buwaya. Na-trigger ang epekto ng mabigat na dagat. Lahat ng malamig na dugo na buwaya sa loob ng saklaw ng kakayahan ay huminto. Walang kahit anong galaw. Pagkatapos, binuksan ni Xuanbao ang kanyang 2 maliit na bibig. At nagbuga ng maitim na ulap ng buwan. Diretso niyang pinabulok ang malamig na dugo ng buwaya hanggang maging buto. Isang sunod-sunod na mga globo ng enerhiya ang pumasok sa itaas ng ulo ni Xuanbao. Matapos talunin ang 5 malamig na dugo ng buwaya. Sa wakas ay nakapag-level up si Xuanbao sa ika-7 antas ng tanso. At ang aura ni Xuanbao ay naging mas malakas. Ang grupong ito ng malamig na dugo ng buwaya ay talagang isang natural na pool ng karanasan. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang bumangon ang malalaking alon sa buong karagatan. Ang mga alon ay kasing taas ng 10 metro. Xuanbao, mag-ingat ka. Malakas akong nagbigay ng babala. Punong-puno ng pagkabahala ang aking mukha. Ngunit tila hindi narinig ni Xuanbao. Diretso siyang tumakbo patungo sa alon. Sa isang iglap, nilamon na siya ng alon. Nagmamadali akong tumakbo papunta roon. Ngunit pinigilan siya ni Suxiaoxiao. Mag-relax ka. Walang masama kay Xuanbao. Si Xuanbao ay nagkaroon ng elementong pagkakaugnay. Unti-unti akong kumalma. Dahil nakita ko na ang malaking alon ay nilamon si Xuanbao. At bumuo ng isang bola ng tubig. Ano ang elementong pagkakaugnay?
Sa aking alaala, wala akong ganitong impresyon. Nang makita ni Suxiao na ako'y naging kalmado, tumingin siya sa tubig na nasa loob ng alon, puno ng inggit. Elemental resonance ay ang pakikipag-ugnayan ng mga halimaw sa isang espesyal na lugar at malalim na pakikipag-ugnayan sa kapaligiran. Biglang lumiit ang aking mga mata. Ang pagkakaroon ng elementong resona ay talagang napakalakas. Si Suxiao ay puno ng inggit at nagpatuloy na magpaliwanag. At tanging ang mga alaga na may hindi mababasag na kakayahan at pataas lamang ang may napakaliit na tsansa na matrigger. Sa bawat pag-trigger ay nag-iwan ng isang elementong marka sa loob ng katawan na maaaring magpataas ng tsansa ng hindi mababasag na alaga na mag-trigger ng elementong resona. Si Xuanbao ay may katangian ng tubig, di ba? Tumango ako. Tama na yon. Maraming tao, kahit na umabot na sa diamond rank, hindi pa nakakaranas ng elemental resonance. Si Xuanbao na tanso pa lang ay nakapag-trigger na. Bakit hindi mo na lang ibenta si Xuanbao sa akin? Ipakilala ko sa iyo ang kapatid kong babae, okay ba? Lumalaki ang mga mata ko na nakatingin kay Suxiao na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Bakit ganito kakakaiba ang pag-iisip ng batang ito? Nais pa niyang ibenta ang kanyang ate. Pero maganda naman ang ate, di ba? Sa mga sandaling yon, ang mga alon ng tubig ay nagsimulang magkalat at inilantad ang yaman sa loob ng tubig. Sa paligid ng yaman may mga tila, mga ahas ng tubig na nakabalot sa kanya. Ang kanyang presensya ay mas mataas kaysa dati. Okay na ba si Jemje? Hindi na ako makapagpigil. Biglang narinig ang sigaw ni Lei Yang. Agad akong bumalik kasama si Xuanbao sa harap ng cold-blooded Crocodile King. Sa labanan, ang Thunder Prison Violent Bear at Ice Spirit Cat ay labis na nasugatan sa kagat ng cold-blooded Crocodile King. Marami na silang sugat. Inutusan ko si Lei Yang at Suxiao na ibalik ang kanilang mga alaga. Handa na ba si Xuanbao? Masigla ang mga mata ni Xuanbao. Hindi na makapaghintay na subukan ang kanyang kasalukuyang lakas. Aking Ginoo, handa na si Xuanbao. Xuanbao, umarangkada ka. Sa pagkakataong ito, gawing buto ang mabahong buhaya na ito. Nang marinig ni Xuanbao ang utos, tumakbo siya patungo sa King Blood Crocodile. Isang talon ang kanyang inilapag. Ang bigat ng karagatan ay agad na na-trigger. Pinipigilan ang bilis ng kaaway. Tumingin ang hari ng malamig na dugo sa papalapit na Xuanbao. Diretso siyang umatake gamit ang isang pagsabog. Malalaking ngipin ang buong lakas na kumagat. Ngunit hindi nito nabasag ang tubig na kalasag ng Xuanwu. At si Xuanbao ay naghintay ng tamang pagkakataon. Pumitit siya ng isang ulap ng madilim na asul na hamog upang balutin ang hari ng malamig na dugo. Sa gitna ng ulap ng tubig, narinig ang nakabibinging sigaw ng malamig na dugo na buwaya. Pagkatapos mawala ang ulap, sa ibabaw ng dagat ay natira na lamang ang mga buto ng buwaya. Muli, isang sipa lamang ang ginamit ni Xuanbao. Nawala ang di mamatay na malamig na dugo na buwaya sa antas na 8 tanso. Si Lei Yang ay humigop ng malamig na hangin. Biglang sumikip ang kanyang mga mata. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang ideya. Baka naman ang Xuanbao ni Jiang ay isang legendary na uri. Tumingin siya sa akin habang hinahaplos ang baba ng Xuanbao. Gustong magtanong pero natatakot. Magaling si Xuanbao. Ang mga ahas na tubig na nakabalot sa Xuanbao ay naglaho lahat pagkatapos ng laban. Natapos ang epekto ng elemental resonance. Ang mga malamig na dugo na buwaya sa paligid ay naglaho matapos mamatay ang malamig na dugo na hari ng buwaya. Lahat sila ay nagsilabasan at tumakas papunta sa dagat. Tinitigan ko ang maliit na isla na nasa harap ko. Tara na. Pumasok tayo sa isla. Sa susunod na ilang daang metro, wala na tayong nakasalubong na ibang halimaw. Mukhang ang hari ng kalmot na buwaya ang huling hadlang. Pagdating natin sa maliit na isla, tinamaan ko ang mga nakakalat na pang-ayos na bakal. Ito na siguro ang pang-ayos na bakal na binigyang diin ng guro. Kinuha ni Lei Yang ang isang piraso ng pang-ayos na bakal at inilagay ito sa kamay niya. Tama. Mabilis tayong maghanap ng susunod na sentro ng mundo. Dinala ko si Xuanbao papasok sa kalaliman ng maliit na isla. Sa maliit na isla, bukod sa mga nakakalat na pang-ayos na bakal, wala nang ibang bagay. Dinala ko si Xuanbao sa gitnang bahagi ng maliit na isla. May isang malaking minahan dito. Sa pamamagitan ng minahan, makukuha natin ang mas mataas na kalidad na dingsin hanggang sa loob. Lumuhod ako at tiningnan ang loob. Tiyak na nakita ko ang kumikislap na asul na kristal. Ang enerhiya na liwanag sa paligid ng maliit na isla ay nagmumula sa kristal na ito. Sina Lei Yang, Su at Xiao ay nagsipuntahan. Nakikita ang asul na kristal sa minahan na sabik na sabik. Malapit na nating makuha ang core, umalis na tayo agad. Ngumingiti ako at handang tumalon. Ngunit hinawakan ni Lei Yang ang aking braso. Kuya Jiang, hayaan mo na akong gawin ito. Maghintay ka na lang dyan sa taas. Pagkatapos, tumalon si Lei Yang pababa. Ngumiti ako at hindi na pumigil. Masaya ako na may tumutulong sa akin sa trabaho. Hindi nagtagal, si Lei Yang ay nagdala ng isang piraso ng asul na kristal at inabot ito sa akin. Tinitignan ko ang core ng subworld sa aking kamay at balak sanang tingnan ang impormasyon. Sa mga sandaling iyon, ang asul na kristal ay nagningning ng maliwanag. Agad na bumalot ito sa 3 tao. Hindi pa ako nakakariyak. Biglang narinig ko ang malayo at mahina na boses sa aking tainga. Natapos na ang pagsubok sa lihim na lugar. Simula na ang pagbibilang. Huling pagsusuri. Jiang Lin Nats na antas. Lei Yang S na antas. Suxiao na antas. Biglang may isang liwanag na bumaba mula sa langit. 3 tao ay nabalot ng nakakasilaw na gintong haligi ng ilaw. Unti-unting lumitaw sa harap ko ang 3 bagay. Isang mekanikal na tunog ang umabot sa aking tainga. Nakuha ang banal na tubig na proteksyon na kwintas, antas ng legend. Nakuha ang resipe ng biyaya ng buhay, antas ng legend. Nakuha ang enerhiya na prutas, antas ng legend. At sa harap ni Lei Yang at Suxiao, lumitaw ang 2 bagay. Nakuha ang kaakit-akit na helmet, antas ng epiko. Nakuha ang enerhiya na prutas, antas ng epiko. Inabot ko ang 3 bagay mula sa haligi ng liwanag.
Itutok ang tingin sa asul na kwintas na ito. Pangalan, biyaya ng banal na tubig na kwintas. Epekto, legend na kakayahan para sa mga alaga. Nagdaragdag ng 50% na pinsala ng kasanayan sa tubig. Nang makita ko ang paglalarawan ng biyaya ng banal na tubig na kwintas, humihingal ako. Nagdaragdag ng 50% na pinsala ng kasanayan sa tubig. Sa pagkakaroon ng biyaya ng banal na tubig na kwintas na ito, madali na lang ang pag-akyat sa ikalawang antas mula ngayon. Tunay na karapat-dapat ang narating na gantimpala. Napakalaki ng gantimpala. Tungkol sa natitirang dalawa, madali lang maintindihan sa pangalan pa lang. Reseta ng Life Spring Water na makagawa ng legendary na Life Spring Water na maaaring ganap na magpagaling sa lahat ng sugat ng legendary na espiritu ng hayop. Isa pang bagay ay isang prutas na kahawig ng peach. Prutas ng enerhiya. Ang pag-inom ng mas mababa sa pilak ay makakapagtaas ng antas ng dalawa. Ngayon, ang 7 antas na Xuanbao ay kinain. Ang antas ay maaaring agad na tumaas sa 9 na antas. Hawak ko ang prutas ng enerhiya at tumingin kay Xuanbao. Pagkatapos ay hinati ko ang prutas ng enerhiya sa dalawa. Isang piraso ay ibinigay sa bibig ng maliit na pagong. Isang piraso ay ibinigay sa bibig ng itim na ahas. Kumain ka na. Natutulo na ang laway ni Xuanbao. 2 ulo ang sabay na sumunggab sa energy fruit. Malakas na kumain ng malaki. Pagkatapos lunukin ang energy fruit, para kang sumakay sa roller coaster, biglang tumaas sa ikalawang antas. Sa huli, nanatili ito sa bronze mint rank. At ang aking antas ay umabot na rin sa bronze mint rank. Natawa ako ng labis. Kinuha ko ang banal na kwintas at isinusuot ito sa lig ni Xuanbao. Agad na lumakas ang presensya ni Xuanbao. Tumayo ako. Ngayon ay mayroon na akong formula para sa bukal ng buhay. Kaya kong subukan gumawa ng bukal ng buhay at ibenta ito. Sa aking alaala, ang mga gamot na katulad ng bukal ng buhay ay sobrang mahal. Samantala, si Leiyang at si Suxiao ay naipamahagi na ang kanilang gantimpala. Matapos kainin ng Leiyu Baoxiong at ng Bing Po Lingmao ang epikong prutas ng enerhiya, umangat din ang kanilang antas sa bronze tier 6. Nang makita kong ayos na ang gantimpala ng dalawa, dahan-dahan akong lumapit sa kanilang harapan. Tapos na ang misyon, umuwi na tayo. Itinaas ko ang core ng susunod na mundo at handa na akong mag-teleport. Bigla siyang naabala ni Leiyang. Si Leiyang ay nahihiya at namumula ang mukha. Genje, kapag pumunta ka sa Kyoto sa hinaharap, dapat ay hanapin mo ako. Leiyang, parang tinamaan ka ng asno sa ulo. Si Suxiao ang unang sumagot. Pupunta rin si Genje sa Xinghu University. Kaya magkikita rin kayo sa oras na yon. Bakit gustong umatras ng batang si Lei sa pagsusulit? Agad na naubusan ng salita si Leiyang. Nahihiya siyang kinuskos ang likod ng kanyang ulo. Kita-kit sa Xinghu University, Genje. Talagang napatawa ako sa batang ito ni Leiyang. Tumango ako. Hanggang sa muli sa Xinghu University. Pagkatapos, biglang nawala ang 3 tao sa maliit na isla. Samantalang sa loob ng palasyo ng espasyo, biglang lumiwanag ang malaking screen sa asul na ilaw. Anong antas ang bitak na ito? Huminga ng malalim si Xuzian at tumingin sa namumuno sa palasyo. Antas ng tanso, hindi mapaparam. Bitak na hindi mapaparam. Bumilis ang tibok ng puso ni Xuzian. Pinipigilan ang kanyang kasabikan. Agad siyang kumuha ng cellphone at tumawag sa isang encrypted na telepono. Sa kabilang dulo ng telepono ay isang boses ng isang lalaking nasa gitnang edad. Ang Longkong Secret Realm ay nasa kontrol ng alyansa. Agad na ipatawag ang lahat ng puwersa ng Great Wall Army upang bantayan ang National Great Wall. Partikular na bigyang pansin ang galaw ng Demon Tribe. Naghang up si Xuzian na may seryosong ekspresyon. Ang lihim na lugar na ito ay nasa kontrol na ng alyansa. Hindi magtatagal ay malalaman na ng Demon Tribe. Ngayon, ang kalaban ng World Challenge ng Liga ay ang mga demonyo. Ang grupong ito ng mga demonyo. Siguradong gagawa sila ng paraan upang sirain ang lihim na lugar na ito. Sa kabila ng lahat, ang pag-atake ng mga demonyo ay isang nakamamatay na banta. Para sa mga demonyo, ito ay isang nakamamatay na pagsugpo. Mula sa labas ng palasyo, biglang pumasok ang 4 na anino. Sumama kayo sa akin upang ipagtanggol ang pambansang pader. Sumigaw si Xuzian at lumingon papunta sa labas ng palasyo. Ang puwang na bitak ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng ginto. Kami ng 3 ay muling bumalik sa palasyo ng espasyo. Nasaan ang Panginoon ng kahalagahan? Tumingin ako sa paligid na may pagdududa. Sa oras na yon, ang namamahala sa palasyo ay mabilis na lumapit sa amin. Nakapaglabas na kayo. Muling nag-umpisa ang mga kalokohan ng lahi ng mga demonyo sa labas ng pader ng bansa. Nakarating na ang Panginoon ng kahalagahan para tumulong. Bago siya umalis, inutusan niya ako na maghanap ng tao na maghahatid sa inyo pabalik. Tungkol naman sa gantimpala na ipinangako niya, kailangan niyong maghintay hanggang matapos ang pangunahing pagtuturo, saka kayo pupuntahan sa Xinghu University. Umiti ako. Sa ngayon, hindi pa ako kailangan gamitin ang North Star Sun. Ibinigay ko ang core ng subspace sa responsable. Salamat po sa inyo. Kinuha ng namamahala ang pangunahing bahagi. Pagkatapos ay kumaway siya palabas ng pinto. 3 sundalo ang pumasok upang dalhin kaming 3 pabalik. Pagpasok ko sa lungsod, nagtakda akong bumalik sa hotel upang magpahinga. Noong una, naubos ko ang mga espiritual na barya para magrenta ng hotel sa loob ng 1 linggo. Kakatok ko pa lang sa pintuan ng kwarto. Biglang pinigilan ng isang kamay ang hawakan. Napakalakas ng lakas. Nakatitig ako ng masighi, bigla akong napakawalan. Wala kaming 2 ni Xuanbao na nakaramdam, na may isang estranghero sa likod. Tumingin ako ng mabigat sa may-ari ng kamay na yon. Isang binatang nasa 20 anyos, na may suot na salamin na may gintong frame. Mukhang isang masalimuot na tao. Umungol si Xuanbao. Galit na galit ang itsura niya na parang susugod na. Hinawakan ko ang kamay niya para pigilan siya. Xuanbao, sandali lang. Masama ang tingin ko sa mata ng lalaking may formal na itsura. Sino ka? Bakit ka sumusunod sa akin sa ganitong oras ng gabi? Ngunit biglang lumiko ang lalaking formal na lalaki. Isang itim na gagamba na kasing taas ng tao ang lumitaw sa likuran. Agad kong sinuri ang impormasyon ng gagamba.
Pangalan, nakamamatay na gagamba. Kakayahang mahusay. Antas, pilak, unang antas. Bigla akong nagulat. Ang nakamamatay na gagambang ito ay isang pilak na antas na alaga. Nais ko sanang magtanong pa ng dalawa. Yung lalaking may formal na itsura ay humawak sa kanyang salamin na gawa sa ginto at nag-smile. Nakangiti siya. Si Jian Lin, di ba? Ako si Bai Zinan. Dumating ako dahil sa utos ng iba. Para bigyan ka ng isang maliit na parusa. Bakit? Bigla kong nilayo ang sarili ko. Mukhang hindi maganda ang intensyon ng taong ito na si Zinan. At siya pa ay isang Silver Beast Master. Hindi alam ni Xuan Bao kung kaya niyang talunin siya. Dahil sa'yo, nakabangga ka ng hindi mo dapat banggain. Kinuha ni Bai Zinan ang puting guwantes. Hinaplos ang ulo ng Death Spider. Ngunit huwag kang mag-alala. Sabi ng Ginoo, hindi kanya papatayin. Gagawin kong parang kalahating paralitiko para hindi makasali sa pagsusuri. Hinawakan ko ang aking kamao at pinilit na pigilin ang galit sa aking kalooban. Kailangan kong maghanda ng mas maraming salita. Tingnan kung maaari kong makuha ang tunay na amo ni Bai Zinan. Kung hindi, kahit na makaligtas ako ngayon, patuloy pa rin akong magiging biktima ng iba. Huminga ako ng malalim upang mapanatili ang aking katinuan. Sinuri ko ang lahat ng aking alaala. Walang nakapansin bago ang aking tunay na anyo. Wala namang mataas na tao na aking pinagsalitaan. Maliban kay Genhai, ang batang yon. Dapat wala nang ibang may ganitong sama ng loob sa akin. At saka, ilang minuto lang akong bumalik sa Nanyang City. Walang makakaalam sa aking kinaroroonan. Ngunit si Bai Zinan ay agad na nakahanap sa akin. At patuloy na sumunod sa akin nang hindi ako namamalayan. Ibig sabihin nito, ang may-ari sa likod ni Bai Zinan ay tiyak na napakataas ng katayuan sa Nanyang City. Sa buong Nanyang City, maliban sa Lord of the City, si Su Tinglan, tanging ilang malalaking pamilya lang ang may ganitong kapangyarihan. Napapahina ako ng malalim. Mukhang naisip ko na kung sino ang nasa likod ni Bai Zinan. Sa buong Nanyang City, tanging ang pamilya Lin lang ang may ganitong kapangyarihan. Pero lahat ito ay haka-haka ko lang. Tinutukan ko ng masama si Bai Zinan na may nakakainis na ekspresyon. Nakuha ko na. Ikaw ay pinadala ng pamilya Lin. Hindi. Tigagal si Bai Zinan, umiwas ng tingin. Nagsasagawa ng mga galaw sa kamay at humihimas ng ilong. Ayos na. Umiti ako ng nakakaloko. Mukhang may natutunan siya sa nakaraang buhay habang nakikinig sa klase. Ang mga micro-expression ay talagang kapaki-pakinabang. Nataranta si Bai Zinan nang tanungin ko siya. Chef, paano niya nahulaan yon? May itinatagong lihim ang batang to. Talagang nataranta si Bai Zinan. Ang kanyang diyosa na Sixuer ay nasa kamay pa rin ng pamilya Lin. Kung talagang hayaan ng batang ito na ipagkanulo ang pamilya Lin sa punong lungsod. Delikado na Sixuer. Hindi na dapat itong batang ito ang manatili. Batang ito, hinahanap mo ang kamatayan. Ibinalik ni Bai Zinan ang kanyang galit mula sa anyo ng isang marangal na tao. Inayos niya ang kanyang salamin na may gintong frame. Punong-puno ng puot ang kanyang mga mata. Gumamit ng masugid na pag-atake. Ang dalawang paa ng nakamamatay na gagamba ay hindi alam kailan naputikan ng dugo. Pagkatapos marinig ang utos, biglang sumugod. Umisi ako ng malamig. Mukhang ang lalaking nagpapanggap na malakas ay naiinis na. Habang tinitingnan ang papalapit na nakamamatay na gagamba, agad kong pinangunahan si Xuan Bao. Mabilis na gamitin ang teritoryo ni Xuan Wu. Biglang tumakbo si Xuan Bao sa harap. Ang madilim na asul na alon ng tubig ay mahigpit na bumabalot sa akin. May mga ahas ng tubig na lumilipad-lipad sa paligid ng kalasa. Ito na ang epekto ng banal na tubig na nakabalot sa kwintas. Ang nakamamatay na gagamba ay napakabilis. Agad itong sumugod sa harap ni Xuan Bao. Ang pulang mga paa nito ay tumusok sa kalasag. Sa isang iglap, nawasak ang kalasag. Ngunit buti na lang at naharang din ni Xuan Bao ang atake ng nakamamatay na gagamba. Biglang sumikip ang mga mata ni Zinan. Hindi nakapagpigil na humigop ng malamig na hangin. Itong pagong na ito ay malinaw na nasa Bronze 9 stage lang. Paano nito kayang harangan ang nakamamatay na pag-atake ng dugo? Hindi lang ito lampas sa dalawang antas. At kasama pa ang puting pilak na hangganan. Naramdaman ni Zinan na ang mundong ito ay tila katawa-tawa. Kasabay nito, ako rin ay may seryosong ekspresyon. Talagang karapat-dapat sa silver level. Isang galaw lang at nawasak na ang Xuan Wu Domain ni Xuan Bao. Kung bronze level ito, kahit wala pang Sacred Water Protection Necklace si Xuan Bao, madali niyang matatalo ang excellent level sa loob ng dalawang hakbang. Ngayon, may hadlang na silver level. Kahit may Sacred Water Protection Necklace si Xuan Bao, wala pa ring pag-asa. Pero kailangan ko lang siyang pigilin. Hindi maliit ang ingay dito. Malamang madidiskubre na agad ng hotel. Pag nangyari niyan, kapag tumawag na ng pulis si Zinan, hindi siya makakatakas. Halata namang naisip din ni Bai Zinan ito. Kailangan niyang tapusin agad ang misyon. Sunod na ang buhay. Gamitin ang Tianjun na sibat. Saksakin mo siya hanggang mamatay, putang ina nitong batang to. Si Bai Zinan ay may nakakatakot na ekspresyon. Wala na ang dati niyang anyo na parang mahinhin na salot. Nang marinig ng nakakamatay na gagamba ang utos, agad itong tumalon sa hangin. Ang 8 binti ng gagamba sa ilalim nito ay parang mga spring na sumabog. Diretsong tumusok patungo kay Xuan Bao. Nang makita ko ito, agad kong inutusan si Xuan Bao na kumilos. Tumingin si Xuan Bao sa nakakamatay na gagamba na tumalon sa ere. Ang paang harap ay matalim na tumapak sa lupa. Parang ang tunog ay parang naglalakad sa tubig. Biglang bumalot ang mabigat na presyon mula sa malalim na dagat sa labanan. Pakiramdam ng kamatayan na gagapang ang spider ay parang may malaking bundok sa katawan. Biglang bumaba mula sa hangin at bumagsak sa lupa. At mas mabagal pa ito ng 10 beses kaysa dati. Hindi ko inakalang magiging ganito kalakas ang mabigat na presyon mula sa malalim na dagat ni Xuan Bao. Kahit ang silver level na kamatayan na spider ay hindi makakatagal. Ang Xuan Bao ay nayon. Gumagamit ng tain Xuan Wu. Pagkatapos marinig ang utos ni Xuan Bao, bumukas ang dalawang maliit niyang bibig. Biglang bumalot ang asul na ulap ng tubig. Sa mga nakatira, ang nakamamatay na gagamba.
Ako'y nakatitig ng seryoso sa ulap ng tubig. Walang naririnig na daing ng nakamamatay na gagamba sa aking tainga. Tama nga, nang magkalas ang ulap ng tubig, sa dating pwesto ng nakamamatay na gagamba, may isang puting bola na nakabalot sa sapot ng gagamba. Hindi ko inasahan na ang nakamamatay na gagamba ay direktang ginamit ang sapot para balutin ang sarili nito. Ang madilim na ulap ng tubig ay hindi kayang masira ang sapot ng gagamba. Magaling ang nakamamatay na gagamba. Nakapagpahinga si Zinan bigla. Hindi ko akalain na ang mabangis na bronze na antas siyam ay makakapagpilit kay Duoming sa ganitong sitwasyon. Tinitigan niya ako ng masama. Naghanda siyang utusan ang Duoming Spider na muling umatake. Sa oras na yon, biglang may sumigaw mula sa hagdang bato sa ikalawang palapag. Huminto ka, huwag kang kumilos. Sa isang iglap, higit sa 10 sundalo ang umakyat sa hagdang. Pinalibutan si Zaizunan ng buong buo. Biglang nagsiksikan ng maiksi ng pasilyo ng hotel. Nakatingin si Bai Zaizunan sa paligid, maraming sundalo, puso niya nang hihinto. Tapos na siya. Sa oras na yon, may narinig na babae mula sa hagdang. Napaka-play ng boses. Bakit ka magpapasikat sa lugar na sakop ko? Talagang hindi na makatiis sa buhay. Nang marinig ko ang pamilyar na boses, lumingon ako. Nakita ko si punong lungsod Sutinglan na dahan-dahang lumalabas mula sa hagdang bato. Hindi ko akalain na nandito na ang punong lungsod. Dahil nandito na si Sutinglan, dapat ay malalaman na kung sino ang nasa likod ng utos kay Bai Zinan. Lumapit si Sutinglan sa tabi ko. Tinutukan si Bai Zinan ng malamig na tingin. Sino ba talaga ang nag-udyok sa likod ng lahat? Nang makita ni Bai Zinan si Sutinglan, huminto ang kanyang puso. Alam niyang tapos na siya. Ngunit bago siya kumilos, nakareserba na siya ng daan pabalik sakaling mahuli. Mahigpit na humawak si Bai Zinan sa akin. Sa susunod na sandali, biglang sumiklab ang nakamamatay na gagamba. Ang mga paa na puno ng dugo ay direktang tumusok sa puso ng amo. Nang bumagsak si Zinan sa lupa, ilang segundo pagkatapos ay tumigil na ang puso sa pagtibo. Nawalan din ng hininga ang nakamamatay na gagamba sa sandali ng pagkamatay ng amo. Tumingin ako sa patay na si Bai Zinan na nakakunot ang noo. Ngayon, mahihirapan tayo. Patay na si Bai Zinan. Wala nang ebidensya na makakapagpatunay na may ginawa ang pamilya Lin. Ganito, muli nang ligtas ang pamilya Lin. Nang naisip ko si Jiang Hai, gusto ko na siyang patayin agad. Kasama na yung traidor na ahas. Hindi ko akalain na ang pamilya Lin ay magpapadala pa ng tao para pumatay sa akin dahil kay Jiang Hai. Pero pagkatapos ng insidente kay Bai Zinan, hindi nagagawa ng masama si Jiang Hai at ang pamilya Lin sa maikling panahon. At 2 araw mula ngayon, pupunta rin ako sa Tsinghua University para sa pagsusulit. Sa susunod, maaaring kailanganin mong maghintay na makabalik ako. Doon lang tayo magkakaroon ng pagkakataon na maghiganti. Jiang Hai, mahal kong kapatid. Kung ganon, hayaan kitang mabuhay ng kaunti pang oras. Bai Zinan, tapos na ang lahat. Dinala ako ni Sutinglan diretsyo sa tahanan ng alkalde. Pagdating ko sa tahanan ng punong lungsod, natulog ako agad. Sa wakas, nakatulog ako ng maayos. Mula nang ako'y maglakbay dito, palagi na lang akong sumasali sa pagsubok ng mga baguhan o nag-eksplora sa mga larangan ng digmaan. Kinabukasan ng umaga, sinundan ko ang tagapag-alaga papunta sa aming upuan sa kainan. Nakita ni Sutinglan na pumasok ako, at nakatingin sa akin na parang may ngiti. Nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Tumango ako. Sobrang komportable. Tumingin si Sutinglan sa binatang kumakain ng agahan. Mukha ka ring hindi kinakabahan. Talagang may tiwala ka sa pagsusulit bukas. Nagtaka ako at nag-isip ng sandali. Kinakabahan pa rin ako. Sino kaya ang hindi magiging kabahan? Pero kung tungkol lang sa laban, may tiwala pa rin ako. Ngumiti si Sutinglan ng bahagya nang marinig iyon. Hindi lang naman laban ang pagsusulit sa pagpasok. Kung ganito ka, hindi ka makakakuha ng unang pwesto. Napaatras ako ng bahagya. Lumiko sa Sutinglan. Siyempre, para makuha ang unang pwesto sa pagsusuri, hindi lang sapat ang labanan. Ang isang kwalipikadong Beastmaster ay hindi lamang dapat mahusay sa labanan. Dapat din siyang mahusay sa pag-aangkop. At sa iba pang mga kasanayan, kailangan din balansihin ang pag-unlad. Hindi ko maintindihan ang sinasabi. Kakatapos ko lang sanang magtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Biglang tumunog ang cellphone ni Sutinglan. Sinagot niya ang tawag. Ano? Muling nagkaroon ng pag-aalsa sa butas na yon. Biglang tumayo si Sutinglan na galit ang mukha. Binlock niya ang paligid, pupunta na ako ngayon. Tapos ay pinutol niya ang tawag, nakakunot ang noo. Pumunta ka na mag-isa ngayon. May kailangan lang akong ayusin. Tumango ako. Ito ang bagong bukas na butas sa multiverse sa Nanyang. Tama. Naisip ni Sutinglan, Hadachi na naman siya. Halos 1 taon na. Hindi pa rin niya nakuha ang butas sa multiverse. Ngayon ay may mga insidente ng kabuluhan. Pagkatapos niyang sabihin yon, agad siyang umalis sa restaurant. Tumingin ako habang ang kanyang likuran ay unti-unting nawala sa aking paningin, hindi ako nagsalita. Narinig ko na rin ang tungkol sa pumutok na puwang sa Nanyang. Lumabas ito noong nakaraang taon. Ngunit hindi pa ito nakokontrol. Ayon sa sabi-sabi, ang antas ng puwang na yon ay umabot na sa diamond level. Kinabukasan ng umaga, mukhang pagod na pagod si Sutinglan nang bumalik. Tumingin sa ilang tao sa harap ng Haring Bayan, hindi nagsasalita. Agad na tinawag ang kanyang flying beast na Flower Plume Bird. Dinala sila patungong kabisera ng lungsod. Sa Nanyang City, kaming 4 lang ang sumali sa pagsusulit. Ang natitirang 2 lalaki at 1 babae ay mga estudyante rin ng Nanyang High School. Pero hindi ko sila kilala. Kumusta na ang bitak sa bayan ni Sucheng? Lumapit ako at mahinahong nagtatanong. Pinisil ni Sutinglan ang masakit na noo at napailing ng walang magawa. Napatigil ang pag-aalsa. Pero dahil sa pag-aalsa, tumaas pa ang antas ng kahirapan sa pagkontrol sa mga bitak. Ako rin ay malalim na napabuntong hininga.
Iyan ay isang diamond level. Kahit gustuhin ko mang tumulong, wala akong kakayahan. Matagumpay kaming nakarating sa Kyoto sa loob ng 3 oras. Iniwan ni Su Tinglan ang 4 sa Starfire University. Pagkatapos ng pintuan, agad siyang umalis. Pagdating namin dito, nagkanya-kanya na kami. Personal ang pagsusulit, kaya hindi ko na kailangang maghanap ng kakampi. Sa oras na yon, biglang may pamilyar na boses na narinig ko mula sa likod. Si Su Xiaoxiao ay lumapit dito. Jenje, matagal na tayong hindi nagkita. Bago pa makapag-react, si Su Xiaoxiao ay lumingon at hinila ang isang lalaking nasa higit 40 taong gulang. Ang lalaki ay mukhang may taas na 2 metro. Ang kanyang malalaking kalamnan ay halos pumutok ang manggas ng kanyang damit. Si Su Xiaoxiao ay masayang nagpakilala sa kanya. Jenje, ito ang tatay ko. Su Yongshan. Agad akong bumati. Kumusta, Uncle Su? Nakangiti si Su Yongshan. Mukhang napaka-autoridad. Ikaw ang pangalawang kaibigan ni Xiaoxiao, di ba? Bibigyan na lang kita ng paalala. Pagsusulit sa Universidad ng Xinghu, hindi ito katulad ng nasa Nanyang City. Hindi mo mapagtatalunan na ang puntos lang ang hindi sapat para manalo. Kahit ikaw, kailangang magsikap ka ng buong puso. Para lang makuha ang unang pwesto. Tumango ako ng may kalmang ekspresyon. Kahit si Su Tinglan o si Su Yongsan, ay nagsasabi sa akin na hindi biro ang pagsusulit na ito. Ano kaya ang magiging pagsusuri? Sa oras na ito, lumalaki ang pressure sa akin. Nagsimula ka na namang manggulat. Sabi ni Su Xiaoxiao habang humihikbi. Ngumiti si Su Yongshan habang nakatingin. Ayos, hindi na ako magsasalita. Xiaoxiao, makisama ka kay Xiao Jiang at maganda ang iyong paglahok sa pagsusuri. Uuna na ako. Matapos magsalita, direktang umalis si Su Yongshan. Biglang umalingaw ang masiglang hiyawan mula sa likod. Kapatid Jiang, namimiss na kita. Dali-daling lumapit si Liang at niyakap ako ng mahigpit. Li Xiao, ito ang kapatid Jiang na pinagmamalaki mo ng sobra. Yung nagsasalita ay mukhang isang mayaman ding binata. Sa likod niya ay may higit sa 10 mga kabarkada. Pareho silang mga anak ng mayayamang pamilya. Pagkarinig ni Liang, lumingon siya at nagpakilala. Ito ang sinabi ko sa iyo na miyembro ng liga. Na may aras na rating si Jiang Je. Lumingon siya sa akin. Ito naman ang binata ng One High Beast Tower sa Kyoto, si Wu Aoshan. Isa rin siyang kasama ko sa Kyoto. Hindi ako nagsalita. Noong dumating si Wu Aoshan, napansin ko na ang grupong ito ay nakatingin sa akin ng may paghamak. Parang hindi sila tumitingin sa kapwa, kundi sa maruming daga. Inilabas ko ang kamay ko at handa ng bumati. Ngunit nakita kong umusli si Wu Aoshan. Talagang nakakasilaw ang nyes na antas. Pero ang pinakamatindi sa Universidad ng Xinghu ay ang mga kawawang mahihirap na tulad mo, mga dukhang pulubi. Sa ganitong itsura mo, gusto mong makuha ang panguna. Tingnan ko lang kung paano ka mahuhulog. Mayabang ang tingin ni Wu Qian. Wu Qian, anong sinasabi mo? Hindi pa ako nakakasagot. Si Liang ang naunang nagalit. May galit na tingin siya habang tinatanong si Wu Aoshan sa harapan niya. Si Jianlin ay isang tao na pinuri pa ng pangunahing guro. Mas mabuti pang panatilihin mong malinis ang bibig mo. Hindi mo ba alam na si Wu Aoshan ay may lakas ng loob na questionin ang pangunahing guro? Hindi inasahan ni Wu Aoshan na si Liang ay magagalit sa kanya para sa basurang pulubi na ito. Dapat mong malaman na sa grupong ito ng mga binata, si Wu Qian ang tunay na big boss. Leong, paano ka makapangahas magsalita sa akin ng ganito? Totoo ngang nakakuha siya ng ikatlong pakpak sa liga, kaya naging ganito. Pero kahit nakuha ni Jianlin ang ikatlong pwesto sa liga, sino ang makakasiguro kung ginamit niya ang masama at masaklap na paraan? At kahit na siya ay isang henyo, ano pa rin? Ang liga ay hindi kulang sa mga henyo na bigla na lang nadadapa. Lumingon si Leong, ang mga mata ay pula na, pero kailangan pa rin niyang tumanggi. Ngunit nahadlangan ko ito sa aking kamay. Yung mga sinabi ni Wu Aoshan kanina, walang kahit isang nakapagpagalit sa akin. Sa halip, napakakatawa-tawa nito. Wu Aoshan ng Kyoto One High Beast Tower, di ba? Nagpakita ako ng isang tamang ngiti. Hindi man lang nagalit. Si Wu Aoshan ay humarap sa mga mata kong kalmadong-kalmado. May isang kilabot sa puso. Pero hindi ako pinapansin. Bakit ang liit na pulubi? Hindi ka ba makatanggi sa akin? Ngumiti ako ng mapanlait at nag-shake ng ulo. Iyan ay palatandaan ng kahinaan at kakulangan. Hindi ko na gustong gawin. Gusto ko lang itanong, tapos ka na ba sa walang kwentang usapan mo? Kapag tapos na, pakilisan na. Nakaharang ka sa daan ko. Sobrang mayabang ng batang to. Hindi ko na kaya. Wuje, pupunta ako para turuan siya ng leksyon. Hindi na makapagpigil ang mga kasama ni Wu Aoshan. Tumingin ako sa grupong to na mukhang handang makipag-away at mumiti. Isang grupo ng mga walang ambisyon na mga anak mayaman mula sa Kyoto. Isang suanbaw lang ang kayang talunin ang isang grupo. Buti na lang si Wu Aoshan ay matalino. Hinawakan niya ang mga kapatid niya. Tinutukan ako ng kanyang tingin. Lumiko siya at umalis kasama ang mga kapatid. Sa mga sandaling ito, isang malakas na tunog ng kampana ang umabot. Opisyal nang nagsimula ang pagsusuri sa Xinghu University. Isang lalaking nasa gitnang edad na may suot na salamin sa araw ang lumabas mula sa Universidad ng Xinghu, na may malamig na aura. Agad na huminto ang lahat ng usapan sa paligid. Ako si Bei Feng. Ako ang punong tagasuri sa pagsusulit na ito. Ang kanyang boses ay hindi malakas ngunit malinaw na narinig ng lahat. Oras na. Sumunod kayo sa akin. Walang labis na usapan. Si Bei Feng ay lumingon at pumasok sa loob ng Xinghu University. 1,000 kandidato ang nakita ito. Agad silang sumunod. Walang sinabing kahit isang salita. Ang tensyon sa hangin ay nakakabighani. Matagal silang naglakad ng mahigit kalahating oras. Dumating lamang sila sa lugar ng pagsusuri. Ito ay isang plaza. Sa paligid ng plaza ay may siyam na ring na itinayo. Ngunit nakakagulat. Bawat ring ay may nakatayo na estudyante. Bakit may ring? Ito ba ay para ipakita ang aming ranggo? May nagtanong mula sa masa.
Sa oras na ito, si Bai Feng ay nakarating na sa mga upuan. Unang yugto ng pagsusulit. Pagsusuri ng lakas ng laban. Ngunit hindi ito tungkol sa pag-aaway niyo. Nakita niyo ba ang mga tao sa ring? Sila ang mga nakatatandang estudyante mula sa nakaraang taon. Sila ang siyam na tagapangasiwa ng unang yugto ng pagsusulit. Kailangan niyong pumili mula sa kanila. Para sa hamon sa ring. Kahit magtiyaga ka ng 3 minuto, basta hindi ka matalo, pasado ka na sa pagsusulit. Siyempre, habang nasa laban, binabawasan din ng host ang kanyang antas. Para siguraduhin hindi lalampas sa silver level. Depende sa lakas ng pagbawas ng antas. Ito ay mula sa level siyam hanggang level 1. Pinipili ang mas malakas na host. Mas mataas ang puntos na makukuha kapag mas matagumpay ang laban. Matapos magsalita, si Bai Feng ay tumingin sa ibaba sa paligid. Biglang nakatuon ang huling tingin sa akin. Ang unang yaya na grade sa buong alyansa, di ba? Sana may maibigay kang kakaibang sorpresa. Umisi si Feng ng malamig. Habang ang malamig na hangin ay dumaan sa ilalim ng paa niya, bigla siyang lumipad sa hangin. Patungo sa malalim na bahagi ng paaralan. Sa plaza, tanging 1,000 estudyante na lang ang natira, nakatingin sa isa't isa. Ako ba ang may mali sa paningin ko? Hindi ko akalain na nakita kong lumipad ang tagasuri. Tumingin ako habang unti-unting nawala ang anino ni Feng sa aking paningin. Kayang lumipad sa himpapawid. Ang antas ay tiyak na umabot sa antas ng paggising. Talagang karapat-dapat ang Tsinghua University bilang pinakamagaling na universidad sa buong alyansa. Isang tagasuri lamang ang may ganitong kapangyarihang antas ng paggising. Sa pag-alis ni Feng, hindi ako nagmadali. Plano kong tingnan muna kung ano ang pipiliin ng iba. Huwag ding magmadali sina Lei Yang at Su Xiaoxiao. Tahimik na nakikinig ang tatlo sa usapan ng iba. Sa pagkakataong ito, isang estudyante ang lumapit sa ring number 5. Inilalagay ang kamay sa screen sa ilalim ng ring. Biglang napapalibutan ng isang asul na liwanag. Pagmulat niya ng mata, nasa na siya sa ring na yon. Estudyante na si News Kayang ang sumubok sa ring number 5. 3 minutong limitasyon. Nagsimula na ang pagsusulit. Biglang lumitaw ang electronic screen sa ibabaw ng ring. Kitang-kita ang laban sa screen. Sa malaking screen, nakita ko ang kanilang mga alagang hayop. Ang halimaw na pinangalan ng New San Qiang. Isang maliit na kayumangging baka na kalahating tao ang taas. Aking instinct na tiningnan ang impormasyon ng alaga. Pangalan, Trading Water Yellow Bull. Antas, Bronze E. Tumingin ulit ako sa arena master na responsable sa pagpapanatili ng laban. Pangalan, Moonlit Wolf Kinglai. Kakayahan, epiko. Silver E na antas, pinipigil ang Bronze E. Sinuong ko lang ang tingin. At agad na naniniwala na ang Bull 3 Strong ay talo. Huwag nang magsalita ng 3 minuto. Kung makakatagal man ng 1 minuto ang tubig na baka, mahusay na siya. Hindi ko maiwasang tumingin muli sa nag-iisang tagapaglaban. Ang Sanghudsu ay tumatanggap lamang ng 200 estudyante bawat taon. Tanungin mo, ilan sa buong liga ang makakapasa sa ganitong pagsusulit? Wala akong pagdududa. Sa huli, ang mga makakapasa sa Sanghudsu. Ang epikong kakayahan ang pinakamababang pamantayan. Walang masyadong bati ang 2 tao sa ring. Kaya't diretsong nagsimula ng laban. At ang resulta ay hindi ako binigo. Ang Tashui Huangyu ay talagang hindi makatalo sa Yue Langwang. Sa loob lamang ng wala pang kalahating minuto. Ang katawan ni Tashui Huangyu ay puno na ng mga sugat. Samantalang si Yue Langwang ay tila walang nangyari. Matapos ang huling suntok, tahimik na humiga sa tabi ng kanyang amo. May bahagi ng pagpapahinga ang tagapaglaban. Dahil sa sakit, bumangon ka na, Dahuang. Huwag kang humiga. Si New San Qiang ay may pulang mga mata. Sumisigaw na dapat bumangon ang asong gyera at ipagpatuloy ang laban. Ngunit ang asong gyera ay nawalan ng malay dahil sa malubhang pinsala. At ang kanyang landas sa pagsusulit ay matatapos dito. Ang tagapagpatalo ng laban ay ngumiti at huminga ng malalim. Kinuha mula sa bulsa ang isang bote ng gamot na pangbuhay. Inumin niya ito para magpagaling ng sugat. Talo ka na. Bago pa man magsalita, si New San Qiang kasama ang Tashui Yellow Ox ay napalibutan ng gintong liwanag. At biglang lumitaw sa labas ng ring. Ang eksena ay naging tahimik, walang nagsasalita. Tumingin ako kay Lei Yang at Su Xiaoxiao. Napagpasyahan niyo na ba kung sino ang hahamunin? Si Lei Yang ang unang sumagot. Hahamunin ko ang ikatlong entablado. Ikatlong entablado, bronze level 8. Ngunit si Lei Yu Baoxiong ay kasalukuyang bronze level 7. At mayroon pang immortal level na kakayahan. Dapat ay kaya niyang makapasa. Pareho si Su Xiaoxiao kay Lei Yang sa pagpili niya. Sa ikatlong ring, Kuya Jiang, ikaw. Ako'y nakatuon ng paningin sa ring na pinakamalapit sa tribune. Ring numero 1. Ang tono ko ay ordinaryo. Pero biglang nagbukas ang mga mata ni Lei Yang at Su Xiaoxiao. Kuya Jiang, seryoso ka ba? Tumango ako ng kaunti. May desisyon na ako sa isip ko. Si Xuan Bao ay nasa bronze level siyam na. Walang saysay ang muling hamunin ang level siyam. Mas mabuti pang subukan ang level 1-0. Kahit na hindi ko siya matalo, madali lang ang tatagal ng 3 minuto. Dahil nakagawa na ako ng desisyon. Sige, umakyat na tayo. Jenje, ikaw na muna. Nandito kami ni Su Xiaoxiao sa ibaba para manood. Wala akong magawa kundi tumango. Sige, mauuna na ako. Walang pag-alinlangan. Diretso akong naglakad patungo sa pinakamasulok na entablado. At habang lumalapit ako sa entablado, maraming tao ang napansin ang kakaibang presensya na ito. Tingnan mo. Anong gagawin ng taong yon? Pupunta siya para hamunin ang arena number 1. Para siyang naghahanap ng kamatayan. Ang arena number 1 ay bronze tier 1-0. Paano siya mananalo? Kayong mga duwag, hindi niyo pa rin papayagang pumasok ang iba. Naniniwala akong mananalo yung batang yon. Siya ang unang iyayala sa buong unyon. Di nagtagal, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Napansin din ni Wu Aoshan ang sitwasyon dito. Pumasok kasama ang mga kaibigan niya. Wu Xiao, hindi ba siya yung amoy utang na pulubi? Parang nagbibiro lang itong batang ito, no? Naisip pa ba ng BCA na hamunin ang unang ring? Malinaw na hindi rin inasahan ni Wu Aoshan na magiging ganito ako ka-strong. Ngumiti siya nang may paghamak sa gilid ng kanyang bibig.
Ang pulubi na lumabas mula sa ganitong liblib na lugar ay mayabang sa kanyang anyo. Mamaya, panoorin kung paano siya mapapahiya. Hindi ko pinansin ang mga kakaibang tingin sa paligid. Ipinatong ko ang kamay ko sa control screen sa ilalim ng entablado. Sa susunod na sandali, bumalot ang liwanag ng ginto. Nang muling buksan ko ang aking mga mata. Ako at 6-1 Bao ay nasa unang ring na. Ang nagbabantay sa unang ring ay isang batang kusang loob. Mukha siyang napaka-espesyal at mayaman. Kumusta, ang pangalan ko ay Jin 6-1. Ako ang responsable sa hamon sa unang ring. Yung batang kusang loob ay bahagyang yumuko bilang pagbati. Mukhang may asa ng mayamang anak ng pamilya. Ako rin ay agad na nagpakilala. Ngunit kanina habang nag-introduce ako, napansin ko sa kanyang mga mata ang pagdampi ng pagdiriin. Walang masyadong palitan ng bati sa pagitan nila. Pagkatapos magtango ang dalawa, agad silang nag-umpisa ng laban. Tinawag ni Jin 6-1 ang kanyang alaga. Ito ay isang ibon na may balahibong kasing puti ng niebe. At sa tuktok ng ulo ng ibon ay may isang gintong balahibo na talagang kumikislap. Aking sinuri ang impormasyon ng ibon. Pangalan, Snow Velvet Goldfinch. Kategorya, epiko. Antas, pilak, ikatlong antas, na pinipigilan hanggang sa tanso, ikasampung antas. Hinawakan ko ang ulo ni 6-1 Bao. Aking Ginoo, handa na 6-1 Bao. Sige na. Naghintay si Jin 6-1 ng tamang pagkakataon upang mauna. Gumagamit si Xurong ng bagyo sa yelo. Nakita mong sumabog ang gintong linya ng ibon na si Xurong. Diretsong lumipad sa 10 metro ang taas. Isang pares ng puting pakpak na parang niebe ang kumakalat sa hangin. Nabubuo ang isang bagyo na 5 metro ang taas. Napakalakas ng bagyo. Bago pa man ako makalapit, dinadala na ako ng malakas na hangin at alon. At pagkatapos mabuo ang bagyo, hindi na ito humihinto. Diretsong tumakbo patungo sa entablado 6-1 Bao. Nanginig ang katawan ni 6-1 Bao. Ang asul na alon ng daan ay kumalat. Agad na na-trigger ang teritoryo ng Xuanwu. Nakatayo si Jin 6-1 sa gilid ng entablado. Nakita ang manipis na proteksyon sa katawan ni 6-1 Bao at nagtawanan. Ganito ka-brittle na parang papel ang proteksyong ito. Umaasa pang harangan ang bagyong niebe ng Snowy Plains. Bata, dahil naglakas loob kang hamunin ako, kailangan mong magbayad ng presyo ng kayabangan. Sa isang kisap mata, nagbanggaan ang bagyong niebe at 6-1 Bao. Isang napakalaking bagyo ang humagupit sa plaza. Lahat ng tao sa paligid ay pumikit ang mga mata. Nang huminto ang bagyo, lahat ng tingin ay nakatuon sa entablado. Ngunit ang kinalabasan ay nagdulot ng pagkabigla sa lahat. Ang kakaibang kombinasyon ng pagong at ahas ay nakaharang sa atake. At hindi pa ito nasaktan. Paano nangyari iyon? Biglang lumiit ang mga mata ni Jin 6-1. Ngunit ganito talaga ang katotohanan. Ang epikong tanso na antas 10 Snow Velvet Goldfinch. Huwag nang pag-usapan ng pagkatalo kay 6-1 Bao. Hindi pa sigurado kung kaya nitong tiisin ang atake ni 6-1 Bao. Sa totoo lang, ang Yunbo ay isang tunay na alamat. Mas mataas pa ito ng 2 kakayahan kaysa sa Snow Velvet Golden Line Sparrow. Nagre-react si Jin 6-1 ng galit at natawa. Talagang magaling ang mga bagong salta ngayong taon. Kahit na ako ang nasa pinakailalim noong nakaraang taon. Hindi naman ibig sabihin na kayo ng mga baguhan, na mga batang bagong salta ay pwedeng baliwalain. Huwag tumigil sa Snow Velvet. Gamit ang gintong sinulid na pamatay. Nakatingin ako habang muli siyang lumilipad pataas. Ang mata ng Snow Feather Goldfinch ay matatag. Yung huling galaw na snowstorm. Nakuha ko ng malinaw ang kalaban. Para sa akin, ang tagumpay ni 6-1 Bao ay isang usapin lang ng oras. Kung ganito, mas mainam pang mag-practice pa tayo. Sapat na bihira lang ang pagkakataon na makipaglaban sa mga flying beast. 6-1 Bao ay patuloy na nagtatanggol. Ngayon, nang lumipad ang Snow Velvet Goldfinch sa himpapawid, ang gintong balahibo sa kanyang noo ay tumayo. Matigas at matalim. Parang may nakatusok na gintong espada sa kanyang ulo. Sa susunod na sandali, ang Snow Velvet Goldfinch ay bumulusok pababa. Ang dulo ng palaso ay tuwirang nakatutok sa itim na ahas sa katawan ni 6-1 Bao. Ngunit pareho pa rin ang kinalabasan. Ang gintong sinulid ay nahulog sa sandaling humawak sa teritoryo ng Xuanwu. Parang tumama sa matigas na bato at biglang bumagsak. Samantalang ang 6-1 Bao ay walang kahit anong bakas ng espada sa kanyang shell. Biglang umigay ang paligid ng entablado ng mga sigaw. Mas maraming tao ang nagsimulang sumuporta sa akin. Lubos na naiinis si Jin 6-1. Hindi niya talaga matanggap. Ang batang ito na puno ng kahirapan ay nakapag-block ng atake ni Xwerong ng 2 beses. Galit na galit siya at inutusan si Xwerong na umatake muli. Sa oras na yon, bigla akong tumunog ng tambol ng kontra-atake. Huminit ang ulo ko at huminga ng malalim. Tama nga, tanso sa ikasampung antas. Ngayon, hindi na siya karapat-dapat na maging batayan ng 6-1 Bao. Kung ganito na, tapusin na natin ang laban ng maaga. Binaba ni 6-1 Bao ang ibon. Biglang naintindihan ni 6-1 Bao ang ibig sabihin ng kanyang amo. Inangat ang katawan at buong lakas na tumapak sa rin. Parang tumapak sa tubig. Naitulak ang bigat ng dagat. Lumipad ang Snow Velvet Gold Line Sparrow Sayer. Biglang naramdaman na parang may isang bundok na nakadagan sa katawan. Hindi na niya makayanan, siya ay tuluyang bumagsak mula sa himpapawid. Labanan sa ring. Wala na akong pasensya na makipag-aksaya pa ng oras sa kanya. Si Yu ang namumuno sa paggamit ni 6-1 Bao ng Taiyin Xuanwu. Labanan sa numero 1 at dapat kontrolin ng maayos ang lakas. Huwag hayaang masira ang Snow Velvet Golden Line Sparrow. Snow Velvet. Su Rongden biglang sumigaw. Puno ng galit ang kanyang isipan. Bigla siyang kumuha ng salamin na bola mula sa bulsa. Matinding piniga ang mga bola ng liwanag. Isang makapangyarihang bola ng enerhiya ang agad na bumalot sa Snowdrop Goldfinch. Nang matapos ang pagsipsip ng bola, nawala ang panggigipit sa Snowdrop Goldfinch. Agad itong bumalik sa pilak na antas 3. Mabaho at pulubi. Binigyan kita ng mukha. Ngayon, ikaw at ang iyong pagong ay manatili na dito. Punong-puno ng galit ang mga mata ni Jin 6-1. Gusto niyang durugin ako sa isang iglap. Pinatay siya ni Xurong.
Matapos maibalik ni Xirong ang antas ng Jin Xianke sa ikatlong antas ng pila, ang kanyang mga pakpak ay nanginginig at agad na pinawi ang Taiyin Xuanwu. Biglang sumikip ang aking mga pupil. Bigla akong nakaramdam ng masama. Mas mataas ng 4 na antas ang Silver 3 kaysa sa Xuanbao. Tiyak na hindi ko siya matatalo. Matapos makawala ang Snow Velvet Goldfinch mula sa Taiyin Xuanwu, lumipad ito ng mataas. Isang napakalamig na asul na liwanag ang nagtipon sa kanyang bibig. Isang napakalamig na sinag ang sumabog palabas. Diretso itong tumama sa Xuanbao sa ibabaw ng entablado. Sa oras na yon, hindi alam kung saan nagmula ang banayad na hangin na humahampas sa entablado. Bigla nitong pinatay ang napakalamig na sinag. Jin Zixuan, pumunta ka na sa parusa, ikaw mismo ang magdusa. Kapag may nangyaring muli, tatanggalin ka sa paaralan. Si Bai Feng ay dahan-dahang lumapit sa hangin. Ang tingin ay nakatuon kay Jin Zixuan na may malamig na mata. Nang makita ni Jin Zixuan ang banayad na hangin, siya ay nanlalamig. Biglang namatay ang galit sa isip ko. Nasira ang ayos ng pagsusulit. Ito ay kailangan i-record sa file. At kailangan pang magkulong ng 6 na buwan. Pero wala siyang lakas ng loob na tumutol. Kaya napilitan siyang tanggapin ang parusa. Pagkatapos umalis ni Jin Zixuan, bahagya akong nakahinga ng maluwag. Kung hindi dumating si Zai Feng ng maaga kanina, Zixuanbao ay tiyak na nasaktan na. Kanina, iniisip ko lang natapusin agad ang laban. Nalimutan kong si Jin Zixuan ay tao ng Silver Tire 3. Halos nagdulot ito ng malaking kapahamakan. Dumating si Zai Feng sa entablado ng dahan-dahan. Sa pagkakataong ito, problema ito ni Jin Zixuan. Nakapasa ka na sa pagsusulit. At nakuha mo ang pinakamataas na marka na 500 sa unang bahagi. Sa kabuuan, may 2 bahagi ang pagsusuri sa pagpasok. Bawat bahagi ay 500 puntos. Kung makakakuha ka ng kabuang 400, makakapasa ka. At makakasali sa Universidad ng Xinghu. Sapat na ang aking marka sa unang bahagi. Agad na umingay ang paligid ng entablado sa mga sigaw ng pagkabigla. Kahit ang ibang mga tagapangasiwa ng entablado ay hindi nakatiis na muling tumingin. Universidad ng Spark. Kahit kailan, wala pang nakakuha ng perfect score sa unang round. Tunay na unang niya na klase sa buong liga. Pagkatapos kong magpasok sa arena, maraming nagmamasid na may paghanga at inggit. Pero tahimik silang hindi nakikialam. Si Wu Aoxian ay nakatayo sa gitna ng tao, nakatitig sa akin ng madilim ang mata. Kahit na nakakuha ako ng perfect score sa unang round, ano pa? Baho ang pulubi, baho ang pulubi. Ang pagsubok sa ikalawang antas ay hindi tungkol sa lakas. Gusto kong makita kung ano pang mga trick ang maipapakita mo. Pagsisisihan mo ang pagpasok sa Universidad ng Xinghu. Siyempre, kasama ka, Liang. Matapos kong tapusin ang laban, lumapit si Liang at Su Xiaoxiao. Si Su Xiaoxiao ay humahanga sa akin. Jenje, baka gusto mong ipakilala ko sa iyo ang ate ko. 1 taon lang siyang mas matanda sa iyo. Siguradong bagay kayong dalawa. Agad akong umiling. Ito na ang pangalawang pagkakataon ni Su Xiaoxiao na imungkahi ang ate niya. Bakit kaya laging naiisip ng batang ito na ibenta ang ate niya? Pagkatapos ay nagsimula na rin sina Liang at Su Xiaoxiao sa kanilang pagsusuri. At ang resulta ay walang duda. Nagawa ni Liang at Su Xiaoxiao ang kanilang hamon. At natalo ang kanilang kalaban sa loob ng 3 minuto. Sa huli, nakakuha sina Liang at Su Xiaoxiao ng tig 300 puntos. Karapat dapat banggitin na, ang grupo ni Wu Aoxian na mga mayayamang bata mula sa Kyoto, ay lahat nakapasa sa pagsusulit, at nakakuha pa ng 200 puntos. Nagmumukha akong naguguluhan. Bakit ang lakas ng grupong ito ng mga gangster at bastardo? At ang swerte pa. Lahat ng mga beast na kasama nila ay may epic na kalidad. Nang marinig ko ang paliwanag ni Liang, naisip ko na, yung mga epic na beast, hindi pala sila mga nilikhang ni Wu Aoxian. Bumili lang sila ng mga ito ng mahal. Kinabukasan, kakaunti lamang ang nakapasa sa huling pagsusulit, hindi umabot ng 400. Sa plaza, nakatayo si Bai Feng sa bleacher. Inanunsyo niya na magsisimula na ang ikalawang yugto ng pagsusulit. Ang ikalawang yugto ay tungkol sa direksyon ng pangalawang propesyon. Si Pang Su Xiaoxiao ang nagsalita at nagpasya. Tuwing taon, ang ikalawang bahagi ng entrance exam. Lahat ay tungkol dito. Pero bawat taon, iba-iba ang tanong. Umubo si Bai Feng sa itaas ng bleachers. Ang nilalaman ng pagsusuri sa taong ito ay ang 36 na pangunahing propesyon ng alyansa. Nandito ang mga materyales na kailangan para sa pagsisimula. Pumili kayo at kumpletuhin ito. Kailangan niyong makapagsimula sa loob ng 1 araw. At ipakita ang inyong kakayahan sa akin. Biglang nag-alboroto ang grupo. Kailangang makapasok sa isang side profession sa 1 araw. Paano ito magagawa? Lahat ay hindi makapaniwala na ito ay isang pagsusulit. Kung ikukumpara, si Su Xiaoxiao ay hindi na gaanong nakakagulat. Noong nakaraang taon, ang ikalawang yugto ng pagsusulit sa pagpasok ng kapatid ko ay ito ring gawain. Sinatingin namin ni Liang ay nagkatinginan agad. Nakatanggap ka ba noon ng papasok na pagsusulit ng ate mo? Xiaoxiao ay tumingin sa kanila nang may tingin na hindi masaya. Kung hindi pumasa ang ate ko, paano siya nakapasok sa Xinghu University? Nainis akong kumakabog ang ulo ko. Ano ang naging pangunahing propesyon ng ate mo noong pumasok siya? Xiaoxiao ay nakatungo at nag-isip. Noong pumasok ang ate ko, pinili niya ang propesyon ng panday. Basta magpanday lang. Makilala ang mga materyales, makaka-entra ka na. Pero hindi ko inirekomenda na pipiliin niyo ito. Bakit? Hindi ako makaintindi. Kasi medyo mas malakas ang kapatid kong babae. Pagkatapos niyang sabihin, biglang namula ang mukha ni Su Xiao. Ganun ang karami ang nakuha ng ate mo noong nag-exam siya. Ang panday ay kabilang sa klase di 2 na trabaho. Noong una, diretso niyang nakuha ang 300 puntos. Ako'y tumango. Mukhang hindi rin basta-basta ang trabaho ng panday. Ako'y muling nagtanong, paano naman ang ibang trabaho? Ano pa ang mga sikat na trabaho? Kung usapang sikat na trabaho, karamihan sa mga nag-aaral sa nakaraang taon ay pumili ng mga trabaho tulad ng sewer, mga tagasuri, mga chef, at iba pang mga propesyon na may mababang hadlang sa pagpasok. Ngunit ang mga propesyong ito ay hindi rin mataas ang puntos.
Ang pinakamataas na tagasuri ay mayroon lamang 200 puntos. Tungkol sa mga D0 na propesyon, mayroon isang. Biglang huminto si Sup Xiaoxiao, ang kanyang mga mata ay naging seryoso. Iyon ay ang tagapaglikha. Humigpit ang aking mga pupil. Naiintindihan ko rin ang propesyon na ito. Ang tagalikha, sa pangalan pa lang, ay isang tao na makakagawa ng likido para sa pagsasanay, upang mapabuti ang kakayahan ng mga alaga. Dahil dito, ang tagalikha ay may napakahalagang posisyon sa buong alyansa. Kahit ang pinaka-basic na isang bituin na tagalikha, ay target ng iba't ibang puwersa. Siyempre, ang antas ng pagpasok ng mga tagalikha ay tataas ng geometrically. Sa buong Starfire Alliance, ang kabuang bilang ng mga tagalikha ay nasa higit sa 2,000. Walang higit sa 800 na may antas na 2 o higit pa. Si Sup Xiaoxiao ay may seryosong ekspresyon. Tumango ako at nagmuni-muni. Nakita ni Leiyang na bigla akong tumahimik at naguguluhan ang kanyang mga mata. Genje, anong propesyon ang pipiliin mo? Hindi ko rin sigurado. Pero kung kailangan talagang pumili, mas gusto ko talagang maging creator. Hindi dahil ito ay di na propesyon, kundi dahil ang aking Golden Finger ay nakakakita ng evolution path ng mga beast. Dahil dito sa Golden Finger, talagang nakasulat na sa plano na magiging tagapaglikha ako. Tumitig ako sa harap ng tribune. May 36 na seksyon na nahati doon. Bawat seksyon ay puno ng mga materyales na kailangan para sa propesyon. Nakatutok ang paningin ko sa isang bahagi sa gilid malapit sa harap ni Jianlin, nakataas ang hintuturo. Doon nakalagay ang mga materyales na kailangan para sa pagiging tagapaglikha. Pinili ko ang pagiging tagapaglikha.